Si Yeohua, na hindi lumalabas ng pinto, hindi tumatawid ng hangganan sa araw. Sa gabi ay nagiging taong nakaitim, lumulukso at umaakyat sa pader upang gumawa ng kabutihan. Ngayong gabi, dumating si Yeohua sa sugalan upang tulungan ang batang kapitbahay. Parusahan ang kanyang ama, isang adik sa sugal at hindi magbago. Nang habulin ng mga gwardya ng sugalan, hindi sinasadyang tumakbo siya sa silid ng opisyal na si Suho. Sa labanan, tinulungan siya ni Suho at nalaman niyang siya ay babae. Upang hindi magbigay ng palatandaan, sinamantala ni Yeohua ang pagkakataon at mabilis na tumakbo pa uwi. Narinig ni Yeohua ang pagtawag sa kanya ng biyanang babae. Nakita ang biyanan na naghahanap sa paligid. Natakot si Yeohua, tumalon sa pader at tumakbo sa dambana. Sa tulong ng mga katulong, nagmadali siyang nagpalit sa puting damit pang mongha, lumuhod sa sahig at humagulgol sa pagluluksa para sa kanyang yumaong asawa. Sino ang mag-aakala na ang pag-arte na iyon ay hindi makakaloko sa biyanan? Sinermonan siya ng biyanan na sa templo na siya nagpraktis ng mahigit 10 taon. Ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi pa rin sapat na disente at pinarusahan siyang mag-ayuno. Simula ngayon, isang beses lang sa isang araw kakain, walang karne at bawal ang matatamis. Naunawaan ko na, ang kawawang si Yeohua ay hindi lamang kailangang magtiis ng pang-aabuso ng biyenan, kundi pati na rin ang hipag na may asawa ay hindi rin pinapalampas ang pagkakataon na tapakan siya. Sa oras na siya ay nagugutom, nanlalabo ang mata na naghahanap ng pagkain sa kusina, biglang lumitaw ang hipag sa likuran. Sanay na si Yeohua sa mga taktika ng hipag, kaya inilabas niya ang handanan niyang arplogs. Dahil lamang sa hindi kumain ng isang beses ay nagtago na at pinuna pa ng hipag, hindi na makinig si Yeohua. Pagkaalis pa lang ng arplogs, nagdagdag pa ng isang masamang salita ang hipag, na sana noon pa sumama na lang si Yeohua sa kanyang kuya. Natigilan si Yeohua sa kinatatayuan, bumalik sa bakuran na may malungkot na mukha at nawalan ng ganang kumain. Si Kutnim, upang pasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang ama, ang adik sa sugal, ay nagdala ng 2 piraso ng pink na rice cake. Kumain si Yeohua ng isa at inilagay ang isa sa harap ng dambana ng kanyang asawa. Nang ikasal siya dito, kagagaling lang ng kanyang asawa at silang dalawa ay mga estranghero na hindi pa nagkita. Ngunit sa ilalim ng paghihigpit ng kagandahang asal, maaari lamang siyang maging isang biyuda na bubuhay sa tabi ng yumaong asawa sa loob ng 10 taon. Masyadong bata pa si Kutnim para maunawaan. Malinaw na bukas ang malaking pinto. Bakit hindi siya makalabas? Hindi may paliwanag ni Yeohua sa bata. Masarap na kinain ni Yeohua ang pink na rice cake. Sinabi sa yumaong asawa na hindi siya galit sa hipag. Marahil labis na nami-miss ng kabilang panig ang kanyang kuya, kaya sinabi sa kanya ang masasamang salita. Paano niya masisisi ang isang babaeng nawala ng kanyang kuya? Kinabukasan, upang matanggap ang titulong matapat na babaeng bayani, dinala ng biyenan si Yeohua upang dumalo sa pagtitipon ng mga marangal na ginang. Nang marinig na pwede siyang lumabas, si Yeohua ay di maikakailang natuwa at nag-ayos ng damit at sumayaw ng paulit-ulit. Alam na gutom si Yeohua, lihim siyang binigyan ng mga katulong ng ilang piraso ng rice cake. Hindi inaasahan, pagkalabas pa lang ni Yeohua ng bahay, ay nagkaroon na ng aksidente. Hindi sinasadyang nahulog sa lupa ang mga nakatagong rice cake. Nagmamadaling yumuko si Yeohua upang pulutin ang mga ito. Sa mismong sandaling ito, dumaan si Suho at hindi napigilang matawa sa katangahan niya. Sa pagtitipon, natatakot si Yeohua na makagambala sa kanyang biyenan, kaya palagi siyang maingat sa bawat salita at kilos bilang isang kagalang-galang na biyuda. Subalit, may taong sadyang naghanap ng gulo at hiniling sa kanyang magpinta ng orkidya sa harap ng lahat. Hindi mabilang kung ilang beses siyang pinarusahan ng biyenan na magpinta ng orkidya sa bahay, kaya tiwala siya kay Yeohua at hinikayat siyang ipakita ang kanyang sarili. Pinawisan si Yeohua sa kaba dahil sa bahay ang mga katulong ang gumagawa ng pagpipinta para sa kanya. Ngayon, nakaharap sa pag-asam ng lahat, hindi na makatakas si Yeohua, kaya kinailangan niyang hawakan ang brush. Nakita lang nilang malakas niyang inihampas ang brush, na umani ng paghanga ng lahat. Muling humampas ang brush, nagtinginan ang lahat na hindi alam kung ano ang magiging hitsura ng larawan, kulang na lang ang pangwakas na linya ng kapalaran. Naghihintay ang lahat na makita ang drama, hindi inaasahang masyadong malakas ang paghampas ng lasing sa tinta. Tumalsik ang tinta, hindi lang nasira ang larawan kundi naitim din ang damit ni Yeohua. Ang hindi inaasahang insidente na ito ay nagpaligtas kay Yeohua mula sa kapalaran na masagasaan ng opinyon ng publiko. Gayunpaman, natuklasan ng biyenan ang katotohanan at pagbalik sa bahay upang magtanong ay nalaman niyang tuwing sumusulat at nagpipinta si Yeohua ay tinutulungan siya ng mga katulong. Galit na pinarusahan ng biyenan ang mga katulong na magdala ng tubig sa ulo at si Yeohua upang iligtas ang mga katulong ay kusang loob na hindi kumain at uminom sa loob ng 10 araw. Taimtim na nagnilay sa templo bago sila patawarin ng biyenan. Sa ibang lugar, inutusan ni Suho ang kanyang mga tauhan na hanapin ang babaeng nakamaskara na lumabas sa sugalan noong gabing iyon. Nagulat ang kanyang tauhan na gabi-gabi, ang babaeng ito ay lumulukso at umaakyat sa pader. Tumutulong sa mahihirap, gumagala sa bubong at tumatalo ng maliksi tulad ng isang daga. Ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakita sa kanyang totoong mukha, hindi alam kung sino siya. Sa sandaling ito, lihim na pumasok si Yeohua sa isang tindahan sa gabi. Lumalabas, may utang na loob siya sa malaking pinuno na tumulong sa kanyang makaalis sa sitwasyon noong araw. Dating inalok ng malaking pinuno na ibigay ang tindahan sa kanya para makalaya siya mula sa titulo
ng pagiging biyuda at mamuhay ng malaya. Ngunit natatakot si Ieohua na baka hanapin siya ng kanyang kuya dito, bastagi isang araw na walang balita mula sa kanyang kuya. Maniniwala siyang buhay pa ang kanyang kuya at maghihintay siya dito bilang isang biyuda. Kinabukasan, nang malaman ng katulong na pumunta sa palengke na kinalagkad si Kotnim ng kanyang ama sa sugalan upang ibawas sa utang para iligtas ang bata, nagmadaling tumakbo ang katulong pauwi upang ipaalam kay Ieohua. Kasabay nito, natuklasan ni Suho si Kotnim sa sugalan, isang taong nakilala na niya. Noong araw na iyon, bumili siya ng pink na rice cake kay Kotnim at nagkaroon ng malalim na impresyon sa bata. Kaya, pinigilan niya ito at tinanong kung bakit siya naroon. Hindi inaasahang dumating si Ieohua na nagmamadali na nag-aakalang siya ang bumili kay Kotnim. Kahit hindi niya alam kung magkano ang binayaran niya para bilhin ang bata, ibenta mo na lang sa akin ang bata. Bago umalis upang iligtas si Kotnim sa sugalan, inilabas ng malaking pinuno ang bagong damit at sapatos na inihanda niya para kay Ieohua. Orihinal na planong ibigay sa kanya pagkatapos niyang talikuran ang titulo ng pagiging biyuda, hindi inaasahang nagamit na ngayon. Sa pagtingin sa makulay na damit na hindi niya kailanman nasuot sa loob ng mahigit 10 taon, si Ieohua ay nakaramdam ng iba't-ibang emosyon at naalala ang isang bahagi ng alaala na matagal nang hindi nababanggit. Pagkamatay ng mga magulang, sila ng kanyang kuya ay nagkasama sa buhay. Tinuruan siya ng kuya na magsanay ng martial arts para sa pagtatanggol sa sarili at nangakong bibigyan siya ng isang espada. Ngunit kinabukasan, pumasok ang kuya sa palasyo para sa isang apurahang trabaho at hindi na kailanman bumalik. Mula noon, wala nang balita, sinamantala ng masamang tiyo ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at ang pagkawala ng kanyang kuya, nagpa siyang ipakasal siya sa pamilya ng kaliwang punong ministro upang maghanap ng benepisyo. Sino ang mag-aakala na ang nobyo, sa daan patungo sa nobya, ay pinatay kaagad ng mga magnanakaw sa lugar. Mula noon, siya ay binansagan bilang isang mamamatay asawa at kailangang maging biyuda para sa asawang hindi pa niya nakikita hanggang ngayon. Upang protektahan ang mas maraming tao na may malungkot na kapalaran tulad niya, madalas na lihim na umaalis si Ieohua sa gabi upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, si Ieohua, para iligtas ang bata, ay nagkaroon ng pagtatalo kay Suho. Sa pagtatalo, natuklasan ni Suho ang peklat sa braso niya na pinaghihinalaan niyang siya ang babaeng nakamaskara na lumabas sa sugalan noong gabing iyon. Natakot si Ieohua na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi siya nag-atubiling magbayad ng 500 tael ng pilak at inalis si Kotnim. Nang makita si Suho na humahabol ng hindi bumibitiw, hinubad ni Ieohua ang isang sapatos at ibinato pabalik, binabalaan siyang huwag na siyang sundan pa. Ipinagkatiwala ni Ieohua si Kotnim sa malaking pinuno upang alagaan. Nagpasiya ang malaking pinuno na panatilihin si Kotnim upang magtrabaho sa Hweyon Sangdan upang maiwasan ang masamang balak ng kanyang ama, ang adik sa sugal, na muling maghasik ng gulo. Masayang pumayag si Ieohua pagkatapos na maisaayos si Kotnim. Sinamantala ng malaking pinuno ang pagkakataon na magtanong kung sino ang lalaking patuloy na humahabol kay Ieohua ngayong araw. Kinabahan ang mukha ni Ieohua at paulit-ulit na sinabing hindi sila magkakilala, natatakot na sisihin siya ng malaking pinuno dahil sa hindi niya pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan ni Ieohua na mapapansin pala siya ni Suho. Iningatan niya ang sapatos ni Ieohua ng maingat at nagtataka kung sino ang babaeng handang magbayad ng 500 tael para iligtas ang bata. Hindi rin mapakali si Ieohua, sa mga sandali ng pahinga, laging lumilitaw sa isip niya ang mga larawan noong nakikipag-ugnayan siya kay Suho. Naniniwala siyang si Suho ay matigas ang ulo at may kakayahan at ang patuloy na pakikipag-ugnayan ay maaaring magbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Pumunta si Kotnim upang hanapin si Ieohua. Ibinahagi ang magandang balita na nagtatrabaho na siya sa Hweyon Sangdan at ibinalik ang panyo na nahulog ni Ieohua kahapon. Nakita ng bata ang pamilyar na panyo at nahulaan na si Ieohua ang nagligtas sa kanya. Dahil sa pasasalamat kay Ieohua sa pagtulong, pumunta si Suho sa bahay ni Hukom Seok upang magpadala ng gamit at nakita niya si Hukom Seok na nag-uutos na bugbugin ang isang matandang katulong hanggang sa muntik ng mamatay dahil lamang sa tumalsik ang tubig sa kanyang mahalagang pintura. Sinuri ni Suho ang pintura ni Hukom Seok at walang nakitang bakas ng tubig, ngunit itinuring ni Hukom Seok ang pagbugbog hanggang mamatay sa isang walang kwentang matandang katulong base sa kanyang kalooban ay kasing liit ng butil ng linga. Nang lumabas si Suho, nakita niya ang katulong na nagpupunas ng dugo sa sahig at ang matandang katulong ay itinapon sa labas ng tarangkahan. Nakaramdam si Suho ng komplikadong damdamin, ngunit sa huli ay tahimik na umalis. Sa pagkakataong ito, narinig din ni Ieohua ang mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa pagbugbog sa matandang katulong at nalaman niyang namatay ng maaga ang anak ng matanda na nag-iwan ng isang maliit na bata at silang maglolo ay umaasa sa isa't isa upang mabuhay. Galit na dinurog ni Ieohua ang bagay na kinakain sa kanyang kamay at nangakong tutulungan ang matanda na makamit ang hustisya. Sa gabi, hiniling ni Ieohua sa kawani ng Hweyon Sangdan na magpadala ng isang sako ng bigas sa bahay ng matanda at nagtago siya at nagmamasid mula sa malayo. Sa kabutihang palad, may mabuting tao na nag-imbita ng doktor upang bendahehan ang sugat ng matanda. Umiiyak na isinalaysay ng matanda na hindi niya talaga hinawakan ang pinturang iyon, ngunit muntik na siyang mamatay dahil dito. Talagang hindi patas ang mundong ito. Galit na galit si Ieohua at nangakong tutulungan ang matanda na makamit ang hustisya. Nang malaman ng tauhan ni Suho ang nangyari, nakaramdam din sila ng kalungkutan sa kapalaran ng matanda. Nakaramdam din ng kawalang magawa si Suho, nakakapanghinayang na ang kapangyarihan ng matataas na opisyal ay mas mataas pa sa batas. Bilang isang opisyal, palihim lang silang makakatulong sa matanda
handa, mag-imbita ng doktor at magbigay ng tulong. Kinabukasan, pumunta siya sa Hweon Sangdan at tinanong si Kotnim kung sino ang nagdala sa kanya kahapon, ngunit mahigpit na nagtahimik si Kotnim. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtatanong, hindi na pinilit ni Suho, hinaplos niya ang ulo ng bata at sinabi sa kanyang panatilihing lihim. Sinalubong ng malaking pinuno si Suho, nagsinungaling na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao. Ngunit isinalaysay kay Suho ang dahilan kung bakit iniligtas ni Eohwa si Kotnim. Isang bata na 10 taong gulang pa lamang ang ipinagbili sa sugalan para bayaran ang utang ng kanyang ama at ang batas ay hindi makapagtanggol sa kanya. Talagang nakakagalit, hindi inaasahan ni Suho na makakakilala siya ng isang taong may kaparehong paniniwala sa kanya. Gusto niya talagang makilala ang babaeng bayani na ito, ngunit ang problema ay hindi niya alam kung sino siya sa huli. Sa sandaling ito, ang taong gusto niyang makita ay galit na galit sa bahay. Upang ipaghiganti ang matanda, ginamit niya ang kanyang mahinang kasanayan sa pagguhit. Gumuhit siya ng isang magulong larawan, nagpa siyang gamitin ang larawang ito upang ipagpalit sa larawan ng tigre ni Hukom Seo. Natatakot ang katulong na mapahamak siya at ayaw ibigay ang susi para makaalis siya, kaya napilitan si Eohwa na kunin ito sa sarili niyang paraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtawa, sinamantala ni Eohwa ang hindi pagkapansin ng katulong at itinago ang susi sa ilalim ng kanyang paa. Nang gabing iyon, lumukso at umakyat sa pader si Eohwa at pumasok sa bahay ni Hukom Seo. Sinamantala ang mahimbing natulog ng kabilang panig upang kunin ang larawan ng tigre at isabit ang sarili niyang ipininta sa pader. Kinabukasan, galit na galit si Hukom Seo at inutusan si Suho na dakpin ang salarin. Alam ni Suho na ang dumating na nakaitim at nakamaskara ay ang misteryosong babae na naman ang gumawa. Dinala ni Suho ang pintura pabalik sa gwardya at hindi napigilang matawa habang tinitingnan ang pintura. Nag-isip ng kung ano-ano ang kapitan na nag-aakalang ito ay maaaring isang babala mula sa mga taksil. Ginawa niyang daga ang tigre bilang simbolo ng pang-iinis sa kapangyarihan ng hari. Ayaw madawit ng kapitan sa isang malaking kaso ng pagtataksil, kaya ipinasa niya kay Suho ang responsibilidad na dakpin ang taksil. Hindi alam ni Eohwa na siya na gumagawa ng kabutihan ay binansagan na bilang taksil. Ang pinagpawisan at gustong umakyat para tumulong ngunit pinigilan ng biyenan na nagpahayag na ang likidong asukal na ihahandog sa mataas na opisyal ay kailangang gawa mismo ni Eohwa. Sa kabutihang palad, ang biyenan niyang si Hukom Seo ay hindi masama ang pagtrato sa kanya. Alam na gusto niyang pumunta sa templo, naghanda ng 2 sako ng bigas. Ibinigay sa kanya para mag-alay, inalo siyang mabuti ang pagpapanatili ng pag-asa na naniniwala na darating ang araw na babalik ang kanyang kuya. Bumalik si Eohwa sa kanyang silid at kumuha ng espada mula sa aparador. Bago siya ikasal, nag-iwan siya ng liham sa kanyang kuya sa ilalim ng malaking puno, umaasang babalik agad ang kanyang kuya. Pagkaraan ng ilang araw, nakita niya ang espadang ito sa lugar ng liham. Ito ang pangako ng kanyang kuya sa kanya. Hindi lang maintindihan kung bakit, buhay pa ang kuya pero hindi siya sinadya. Lumipas ang panahon, lumipas ang 15 taon, hawak pa rin niya ang espada hanggang ngayon, ngunit wala pa ring balita mula sa kanyang kuya. Kinabukasan, pumunta si Suho sa templo upang gunitain ang kanyang mga magulang at bumalik sa isip niya ang mga larawan ng pagkabata. Sinalakay ang kanilang pamilya ng isang grupo ng mga asasinong nakaitim. Noong gabing iyon nawalan siya ng mga magulang. Siya mismo ay malubhang nasugatan, ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas pa rin siya. Pagkatapos mag-alay, ang kanyang kuya ay naghihintay sa kanya sa labas. Sa paghihiwalay, pinuri ng punong monghe ang pagiging masunuri ng kanyang kuya. Taon-taon kahit umuulan o umaaraw ay pumupunta sa templo para gunitain. Doon lang nalaman ni Suho na ang kanyang malamig na kuya ay mayroon ding mainit na panig. Samantala, naghihirap sa pag-akyat ng bundok si Eohwa at ang katulong. May mga taong naghihirap na nakakita sa kanila na may dalang 2 sako ng bigas para punuin ang kanilang tiyan. Sinadya nilang magkunwari na masama at magnanakaw. Napagtanto ni Eohwa na mga mahihirap lang sila at kusa siyang nagbigay ng bigas sa kanila. Hindi inaasahang nakita ni Suho na bumababa ng bundok ang eksenang ito. Inakala niyang sinasalakay si Eohwa ng mga magnanakaw at nagmadali siyang sumugod upang iligtas siya. Natakot si Eohwa na baka saktan ni Suho ang mga tao, kaya sinadya niyang hawakan ang piko ng isa sa mga tao na nagpapanggap na kinidnap upang mag-atubili si Suho at hindi maglakas loob na kumilos. Ngunit kaagad siyang niyakap ng lalaki at nagkatinginan sina Eohwa at Suho. Sa sandaling iyon, nakalimutan nila kung nasaan sila, nakatitig lamang sa isa't iisa. Si Suho ang unang nag-react. Napagtanto niya na nawalan siya ng galang. Si Eohwa ay nagalit sa kilos ni Suho. Nang akma siyang tutugon, pinagsabihan siya ng katulong na maraming matang nakatingin dito at hindi dapat gumawa ng gulo. Agad na mahigpit na binalot ni Eohwa ang kanyang headscarf at sinabihan ang katulong na ihatid ang mensahe. Tinanong ni Suho kung ang grupo ng mga tao kanina ay mga magnanakaw sa bundok at nagpakilala siyang siya ang pangkalahatang opisyal ng gwardya. Nagulat ang katulong, natakot na baka makilala niya si Eohwa na madalas lumalabas sa gabi at nagmamadaling hinigpitan ang headscarf ni Eohwa. Iminungkahi ni Suho na magsilbing saksi si Eohwa at ang katulong upang tumulong sa investigasyon o sasamahan niya sila sa bundok bilang pag-iingat sa pagbabalik ng mga magnanakaw. Alam ni Eohwa na ang grupong iyon ay mga mahihirap at kusa siyang nagbigay sa kanila ng bigas upang pigilan si Suho na magpatuloy sa investigasyon. Ipinahayag niya na dapat mapanatili ang distansya sa pagitan ng lalaki at babae. Kung tatanggap siya ng investigasyon mula sa gwardya bilang isang biyuda, mawawala ang kanyang reputasyon. Narinig ni Suho ang galit sa kanyang boses, humingi ng paumanhin at tumalikod. Hindi pa nakakalayo si
si Suho, naaalala ang tanawin kung saan humingi ng tulong si Yeohwa. Pinaghihinalaan niyang tinutulungan ni Yeohwa ang mga mahihirap na iyon. Ngunit si Yeohwa ay manugang ng kaliwang punong ministro, tiyak na walang kinalaman sa mga magnanakaw sa bundok. Isinalaysay ng kapatid niya ang buhay ni Yeohwa mula nang ikasal siya sa pamilya ng kaliwang punong ministro at naging biyuda, na sinasabing hindi naging madali ang buhay ni Yeohwa. Kung matatanggap ng pamilya ng kaliwang punong ministro ang titulong matapat na babaeng bayani, ito ay magiging malaking karangalan para sa kanilang pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit araw-araw na hinihingi ng biyenan ni Yeohwa na panatilihin niya ang kanyang pagiging disente at kagandahang asal. Pagkaalis ni Suho, bumaba ng bundok si Yeohwa at umuwi, nakatanggap siya ng liham na ipinadala ng malaking pinuno. Ang liham ay sulat ni Suho para sa kanya, na alam niyang marami siyang ginawa bilang nakamaskara, ngunit ang kanyang pag-ugali ay nakagagambala sa kaayusan ng publiko. Bilang isang opisyal ng gwardya, may responsibilidad siyang dakpin si Yeohwa. Sana maibalik na ni Suho sa hukom piskal ang painting ng tigre. Naalala ni Yeohwa ang paghawak ni Suho sa kanyang braso habang siya ay nakamaskara. Hindi sigurado kung kilala siya ni Suho. Para maiwasan ang gulo, nagpasya siyang magsuot ng itim, takpan ang mukha at sumanib sa unit ng Royal Guard para isauli ang painting, iniisip na walang makakaalam. Ngunit lumitaw si Suho sa likod niya ng may pag-iingat. Lumingon si Yeohwa at tinulak si Suho, mabilis silang naglaban. Matapos ang ilang rounds, nangibabaw si Yeohwa, ngunit nang bumangon si Suho matapos matumba, tumakas si Yeohwa, nalito dahil hindi niya sinasadyang nakita ang katawan ng lalaki. Hindi rin mapakali si Suho, hating gabilay na panaginipan ang anino ni Yeohwa, hindi bagi hinagis ang sapato sa kanya, o kaya say nahulog mula sa langit at isang tabak ang humiwa sa kanya at tumalsik ang dugo. Nagising si Suho sa isang sigaw, na pagtantong isa lamang itong panaginip. Pakiramdam niya ay tila nakakita siya ng multo. Sa panaginip ay nakita niya ang tatlong magkakaibang babae. Ngunit sa huli, silang lahat ay naging si Yeohwa. Nilinaw ng kanyang tauhan ang lahat ng kanyang pagdududa, sinabing ang sinuman na tiningnan niya ay nagiging kamukha ng taong hinahanap-hanap niya araw at gabi. May isang posibilidad lang, nagkaroon na siya ng matinding pagmamahal sa taong iyon. Naramdaman ni Suho ang komplikadong damdamin, ngunit ang susunod na misyon ay nagdala sa kanya upang makita si Yeohwa. Inimbitahan ng may-ari ng charitable organization ang biyenan at si Yeohwa na sumali sa charity event ng pamamahagi ng lugaw. Natakot ang biyenan na mapahiya siya ni Yeohwa sa publiko. Sa simula ay gusto niyang tumanggi, ngunit matalinong tinamaan ng may-ari ang kanyang kahinaan. Sinabing lalahok din ang pamilya ng hukom. Ang pamilya ng hukom ay matitinding kalaban nila sa labanan para sa titulo ng matyagang balo. Pareho silang ayaw magpatalo, kaya magkasabay silang sumang-ayon na lumaho. Ayaw ni Yeohwa na magalit ang kanyang biyenan. Sa simula ay gusto niyang mag-ingat sa kanyang kilos, ngunit pagbaba pa lang niya ng silyas ay nagkaroon na ng problema. Upang subukan ang pananalita at galaw ng dalawang balo, iniharap ang silya sa isang putikang bahagi. Hindi nag-ingat si Yeohwa at tumapak sa putikan. Nang turno na ng isa pang balo na bumaba ng silya, perpektong naiwasan niya ang putikan. Agad na nagalit ang biyenan at narinig ang panunuya mula sa matinding kaaway. Binalingan niya ng masamang tingin si Yeohwa. Nagkunwari si Yeohwa na hindi niya maintindihan, inilagay ang kamay para takpan ang araw para sa kanyang biyenan at kasabay nito ay hinarangan ang tingin nito. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawang biyenan, ipinagmamalaki ng bawat isa ang kanilang manugang na sumusunod sa pamantayan ng matyagang balo. Nagpalabis ang biyenan ni Yeohwa sa pagsasalita, idineklara na si Yeohwa ay hindi lamang pumupunta sa templo araw-araw kundi dapat ding manirahan sa tabi ng libingan ng kanyang asawa habang buhay. Nagulat si Yeohwa at tumingin sa kanyang biyenan. Sa tingin ng biyenan, naunawaan ni Yeohwa ang isang aral, mas marami siyang sinasabi, mas malaki ang pagkakamali, talagang hindi siya dapat sumagot sa mga matatanda, kaya napilitan siyang ngumiti at tanggapin ang papuri ng lahat. Ang dalawang balo ay nagbigay ng lugaw, tiningnan ni Yeohwa ang mahihirap at sumalok siya ng isang punong-punong mangkok ng lugaw para sa kanila, habang ang isa pang balo, walang anumang ekspresyon sa buong proseso. Kalahati lamang ng mangkok ng lugaw ang inihain. Hindi maintindihan ni Yeohwa, ipinaliwanag sa kanya ng babae, limitado lang ang lugaw, kung hahatiin niya ito ng ganoon, mabilis itong maubos, magugutom ang mga taong naghihintay sa likod. Alam ni Yeohwa na ito ang totoo. Wala siyang magawa kundi tingnan ang babaeng nagmamakaawa sa kanya para sa dagdag na lugaw na umalis ng bigo. Bago pa man makareact si Yeohwa, may isang matandang babae ang nagtanong kung nakita ba niya ang kanyang apo. Nakita siyang lumuluhod at umiiyak at kinalagkad ng mga sundalo. Labis na nalungkot si Yeohwa. Hindi niya napansin na nahulog ang kanyang bandana. Ang isa pang balo ay tila sanay na sa ganitong eksena. Sinabi sa kanya na huwag pansinin, araw-araw ay may namamatay dito at mayroon ding tumatakas sa ibang lugar dahil hindi na makayanan ang buhay. Pagkatapos mamahagi ng lugaw, dinalhan niya ng pagkain ang matandang babae kanina. Biglang gumuho ang bubong at nalagay sa panganib ang matanda. Para iligtas ang tao, tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang matanda. Naghanda sa sakit, ngunit hindi ito dumating. Doon niya napagtanto na tinulungan sila ni Suho na harangin ito at iniligtas sila sa kapahamakan. Nagmadaling hanapin ni Yeohwa ang anino ni Suho. Nakita niyang hawak-hawak niya ang kanyang balikat, patangay-tangay na lumalayo. Sa sandaling iyon, nahulog ang loob ni Yeohwa sa matapang na lalaking ito. Habang ang biyenan ay walang pakialam sa buhay ng tao, sinisi pa si Yeohwa na hindi iningatan
binanatan ang kanyang imahe sa pagliligtas. Pinuri naman ng may-ari ng bahay si Yehowa sa kanyang tapang na nagligtas ng buhay, na ang kanyang espiritu ay kapuri-puri at isang halimbawa para sa mga kababaihan. Plano niyang iulat ang matapang na aksyon ni Yehowa. Sa pagkakataong ito, nag-alala ang biyanan kung nasaktan ba si Yehowa at pagkatapos ay inuwi na siya. Ang mga nasaksihan at narinig ni Yehowa ngayon ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang kalooban. Gusto niyang tulungan ang mga taong naghihirap sa isang lehitimong paraan, ngunit dahil nakatali siya sa kanyang pagkatao, hindi niya maiwasang magsuot ng bandana, sinisikap na maging isang ginang, kumilos ng maingat at may pag-ingat. Pakiramdam niya ay napakalayo niya sa kanyang sarili, at mula nang maging balo, ang araw-araw na mapagalitan ay naging mandatoryong aral niya. Kung minsan, nalilito siya, hindi niya alam kung ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Para sa babaeng tagapaglingkod, si Yehowa ang pinakamahalaga. Kung wala si Yehowa, hindi siya magiging siya ngayon. Noong taon na iyon, pagkapasok pa lang ni Yehowa sa pintuan ng bahay, hindi niya nakayanan ang buhay bilang balo, bagaman hindi niya man lang nakita ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Isang araw, malakas siyang umakyat sa pader at tumakas, at hindi sinasadyang nailigtas ang isang babaeng tagapaglingkod na naghihingalo. Upang alagaan ang babaeng tagapaglingkod, nanatili siya sa malaking mansyon. Sa paglipas ng mga taon, sa ilalim ng pag-aliw ng babaeng tagapaglingkod, unti-unting bumuti ang kalooban ni Yehowa. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang matandang babae na naghahanap sa kanyang apo. Talagang hindi niya ito maaaring baliwalain. Kaya, nagsuot siya ng damit pantulog at pumunta sa lugar ng mahihirap upang bisitahin ang matanda. Dahil alam niyang kulang ang pagkain ng mahihirap, nagdala si Yehowa ng isang sako ng bigas. Sinasadya niyang pinunit ang sako para tumapon ang bigas. Naglakad siya habang nagkakalat ng bigas, at kasabay nito ay tinanong niya ang mahihirap tungkol sa kalagayan ng matanda at kung kailan nawala ang bata. Pagkatapos magtanong, nalaman niyang hindi lang ang apo ng matanda, madalas nawawala ang mga bata rito. Napagtanto ni Yehowa ang pagiging seryoso ng problema. Pagkatapos ng masusing investigasyon, sa proseso ng paghahanap, nakasalubong niya ang mga tao ni Kang Pilje. Sila ang nasa likod ng pagdukot sa mga bata. Sa pagkakataong ito, hinahanap din ni Yehowa ang kinaroroonan ng bata. Nakasagupan na niya sila sa isang sugalan, nagkita ang magkaaway sa daan. Isang labanan ang hindi maiiwasan. Sa loob lamang ng ilang atake, nabawi na niya ang bata. Noong naghahanda na siyang umalis, biglang lumitaw ang matandang babae at tinawag ang kanyang apo. Ginawa ng kalaban na bihag ang matanda, tinakot si Yehowa na ibigay ang bata. Ginamit ni Yehowa ang sarili niya bilang pain. Gusto niyang ipagpalit ang sarili niya para sa matanda. Sa huling sandali, isang nakamaskarang lalaki ang lumitaw. Naghagis ng bato at tinalo ang kalaban, tumakbo patungo sa kanya. At ang nakamaskarang lalaking tumulong sa kanya noon ay si Suho. Hindi pinansin ni Suho ang kanyang sugat. Dinala ang kanyang tauhan sa lugar ng mahihirap para tulungan ang matanda sa pagkumpuni ng bahay. Natatakot ang kanyang tauhan na baka makasama sa kanya ang alikabok, kaya binalutan nila siya na parang isang mummy. Nakita ni Suho ang ilang mahihirap na nagbubuhat ng bigas pabalik. Akala ni Suho sa simula ay may ilan lang ang nagnanakaw. Ngunit nang malaman niya na ang bigas ay bigay ng nakamaskara, agad niyang hinanap ang taong iyon. Nagkataon na nakita niya si Yehowa na tinatakot ng kalaban. Sa matinding pangangailangan, dinampot niya ang isang bato sa lupa at tinalo ang kalaban. Sinadya pa niyang magpahuli, ginamit ang kutsilyo ng kalaban sa liig niya. Kusang loob siyang nagpabihag at hiniling na palayain ang matanda. Hindi inaasahan ni Yehowa na inuna na niya ang gusto niyang gawin at nagsimula silang magtalo. Nalito ang kalaban sa dalawa, hindi alam kung kaaway o kaibigan si Suho. Nakita ni Suho na dumating na ang pagkakataon, inagaw niya ang kutsilyo sa kamay ng kalaban at lumapit kay Yehowa. Nagkaintindihan ang kanilang tinginan, sinamantala ang pagkaaligaga ng kalaban, sabay silang umatake. Nagkagirian ang dalawang panig hanggang sa sumigaw ang tauhan ni Suho na may opisyal na dumating, kaya tumakas ang kalaban dahil sa takot na mahuli ng Royal Guard. Lihim ding umalis si Yehowa dahil sa takot na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nahuli pa rin siya ni Suho. Inalis ni Suho ang maskara, hinawakan si Yehowa na nagtatangkang tumakas. Napansin niya ang kilos at pananalita ni Yehowa habang siya ay nanlalaban, na katulad ng babaeng nakamaskara. At mula sa pamilyar na mga mata, nakilala niya na ang taong nagliligtas ay si Yehowa. Pagbalik sa Royal Guard, inisip ni Suho si Yehowa at hindi napigilang humiti. Hinawakan niya ang kanyang noo na masakit dahil sa pagtama ni Yehowa. Hindi siya nagalit kundi nakaramdam pa ng tamis. Sirang-sira lang ang paingting ng hukom piskal. Sinisi siya ng hukom piskal dahil hindi niya nahuli ang salarin. Hiniling na panagutan niya ang pagkukumpuni. Pag-uwi, pinagalitan si Yehowa ng kanyang biyenan buong araw. Pinagsasanay kung paano bumaba sa silya ng may kagandahang asal, hanggang sa sumakit ang kanyang likod at binti at hindi na siya makatayo ng tuwid. Bagamat masama ang kanyang pakiramdam, nag-aalala pa rin siya sa mga nawawalang bata. Naghihinala na may kaugnayan ito kay Kang Pilje. Baka gusto siyang makita ng bata dahil may maibibigay itong impormasyon. Dahil dito, hindi niya pinansin ang sakit, nagpa siyang pumunta sa Hueyon Sangdan. At totoo nga, narinig ng bata ang iyak ng ibang mga bata nang tumakas siya at naghinala na si Kang Pilje ay gumagawa ng human trafficking.
Iniisip ng malaking pinuno na malaki ang epekto ng insidenteng ito. Iba sa pagnanakaw sa mayaman para tulungan ang mahirap at maaaring magdulot ng panganib sa sarili. Kung gusto niyang magpatuloy, mas mabuting humanap ng taong kayang harapin si Kang Piljik para protektahan siya. Sa pagkakataong ito, nagulat ang tauhan na bumisita si Tong sa Gwanda Inn Suho. Nang marinig ito, agad na nagtago si Ieohua sa aparador. Pumasok si Suho at agad niyang nakita ang kamay na nakaipit sa pagitan ng pinto ng aparador. Diretso siyang nagtanong na parang walang nakita. Tinanong ang malaking pinuno kung maaari bang kumpunihin ang crossbar sa painting. Paglabas ng malaking pinuno, iniling niya na lumabas si Ieohua. Hindi gumalaw si Ieohua, binuksan ni Suho ang aparador para hilahin siya palabas. Mahigpit siyang humawak at ayaw bumitaw ni Ieohua, nagtarikasan ang dalawa. Sinisi siya ni Suho dahil sinira niya ang crossbar ng painting at siya ang nagdusa sa kahihinatnan. Kinuha ni Ieohua ang painting, gusto niyang muling pasukin ang bahay ng hukom piskal para bigyan ito ng leksyon. Pinigilan siya ni Suho sa paggawa ng padalos-dalos na aksyon. Biglang naisip ni Ieohua, si Suho ay isang opisyal ng korte, siya ay matuwid at mabait, siya ang pinakaangkop na tao upang imbestigahan ang kaso ni Kang Piljik. Kaya, sinabi niya sa kanya ang posibilidad na nagbebenta ng tao si Kang Piljik. Natakot si Suho na baka hindi makontrol ni Ieohua ang sarili at kumilos ng mag-isa. Sinabi niya rito na ang bagay na ito ay nasa ilalim ng saklaw ng responsibilidad ng Royal Guard. Susundin niya ang batas upang dalhin ang masamang tao sa hustisya. Hindi na kailangang ipagsapalaran ni Ieohua ang pagkakakilanlan ng nakamaskara. Pagbalik, agad na iniulat ni Suho ang insidente sa pinuno ng Royal Guard. Sa kanyang paggigiit, dinala ng pinuno ang mga tao para arestuhin si Kang Piljik sa Royal Guard. Hinanap ng iba ang kinaroroonan ng mga nawawalang bata. Si Suho mismo ang nagtanong kay Kang Piljik, ngunit mayabang at nagtatanggi si Kang Piljik at iginiit na siya ay biktima ng paninirang puri. Gusto ni Suho na samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng ebidensya ng pagkakasala ni Kang Piljik upang direktang maparusahan siya. Ngunit hindi inaasahan, may malakas na puwersa si Kang Piljik sa likod. Mahigpit na ipinagtanggol ng hukom piskal sa korte si Kang Piljik. Napilitan ang Royal Guard na palayain siya sa ilalim ng pressure. Nang umalis si Kang Piljik, binalaan niya si Suho, ang pagiging mausisa ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kung may susunod na pagkakataon, hindi na siya magiging madaling palayain. Alam ng kapatid ni Suho na si Suho ang nagplano ng pag-aresto kay Kang Piljik. Pinayuhan niya si Suho na huwag kumilos ng padalos-dalos, komplikado ang kapangyarihan sa korte, isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kamatayan. Alam ni Suho na nag-aalala sa kanya ang kanyang kapatid, ngunit tulad ng mga batang walang kapalaran, kung walang sinuman ang kikilos, mas marami pang bata ang malalagay sa panganib. Nang makita ng kanyang kapatid na hindi niya mapaniwalaan si Suho, ibinigay na rito ang ebidensya ng paglustay ni Kang Piljik sa pampublikong pondo ng korte sa loob ng mga taon. Ngunit hindi niya inaasahan na ang nasa likod ni Kang Piljik ay ang kaliwang konsehal. Pinagalitan ng kaliwang konsehal si Kang Piljik dahil sa kanyang kawalan ng kahusayan at sinabing kung magkaroon pa, hindi na niya ito tatantanan. Ang pagliligtas ni Ieohua ng mga tao noong nakaraang insidente ay nakatanggap ng gantimpala mula sa reyna inahan. Ang biyenan ay hindi na mapigilan ang pagngiti nang makita ang simbolo ng karangalan sa damit at agad na hiniling kay Ieohua na ipakita ito sa mga bisita. Inimbitahan ng may-ari ng Mokran Tavern si Ieohua na sumama sa pagtingin ng mga bulaklak. Tiningnan ni Ieohua ang kanyang biyenan. Mula sa tingin ng kausap ay nabasa niya ang iniisip nito. Matalino siyang tumanggi sa imbitasyon at saka lang lumabas ang ngiti ng biyenan. Nakatanggap si Ieohua ng balita mula sa Hweyon Sangdan. Hindi natagpuan ng Royal Guard ang mga bata sa sugalan. Nagpa siya siyang mag-imbestiga mag-isa. Para mas madali ang pagkilos niya, naghanda para sa kanya ng bagong kasuotan. Nagpanggap si Ieohua bilang lalaki at nagpakita ng may kumpiyansa sa sugalan. Lihim niyang pinakinggan ang usapan ng kalaban. Alam niyang ililipat nila ang mga bata at bago bukas ay dadalhin na ang mga bata sa ibang lugar. Pagkatapos ng usapan, pumunta siya sa likod bahay para maghanap ng palatandaan. Sa kasamaang palad ay nakita siya ng gwardiya. Nagsinungaling siyang naghahanap ng palikuran para makatakas. Para iligtas ang mga bata, muling pumasok si Ieohua sa sugalan kinagabihan. Sa pagkakataong ito, dumiretso siya sa bodega, tinalo ang dalawang gwardiya, kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Hindi inaasahan, pagkapasok niya, pumasok din si Suho. Natagpuan ni na Ieohua at Suho ang mga batang ikinulong ni Kang Piljik. Hiniling ni Ieohua sa mga tao ng Hweyon Sangdan na pumunta upang tumulong at dalhin ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Gusto naman ni Suho na gawing testigo ang mga bata para ilantad ang mga krimen ni Kang Piljik. Hindi pumayag si Ieohua, napakalaki ng impluwensya ni Kang Piljik. Kung madaling ilantad ang mga bata at hindi matatalo si Kang Piljik, muli silang haharap sa panganib. Bukod pa rito, nawalan na ng tiwala si Ieohua sa batas ng bansa. Dahil hindi kayang protektahan ng korte ang mahihirap, tanging sa sarili niyang paraan na lang siya makakatulong. Tiningnan ni Suho ang mga mata ni Ieohua, alam niyang matagal na siyang nagkakagusto kay Ieohua, kaya di napilitan siyang bumitaw. Huminto si Ieohua sa kanto, hinawakan ang pulso niya na hinawakan ni Suho. Naintindihan din niyang nahulog na ang loob niya kay Suho. Hinanap ni Suho ang kanyang kapatid para uminom at naglabas ng sama ng loob dahil sa pag-ibig. Paulit-ulit na nagtanong ang kanyang kapatid tungkol sa taong nagpapaligalig sa kanya. Hindi nakalimutan ni Suho na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ni Ieohua. Pauwi, nakabanggaan ni Ieohua ang manugang ng hukom piskal na nakikipagrelasyon sa ibang lalaki.
Nakita ang sekreto ng iba, hindi makatulog si Yeohua. Minsan naaalala niya ang eksena ng balo na kayakap ang lalaki. Minsan naman ay naaalala niya si Suho na puno ng pagmamahal ang tingin sa kanya. Hindi mapigilan ang mainit na pakiramdam na mula ang kanyang mukha. Ngayong gabi, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa lungsod. Biglang namatay ang hukom piskal. Si Suho ay inutusan upang imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng hukom piskal. Si Yeohua at ang kanyang biyenan ay pumunta sa bahay ng hukom piskal upang makiramay. Tinanong ni Suho ang lahat ng mga tagapaglingkod. Natagpuan niya ang isang tao na may kahina-hinalang kilos at nakakita pa ng isang singsing sa kamay ng taong iyon. Kinumpirma ng ginang ng hukom piskal na ang singsing ay pag-aari ng kanyang asawa. Galit na sinampal ang tagapaglingkod at iginiit na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Nakilala ni Yeohua ang tagapaglingkod na ito na siyang lalaking kalaguyo ng balo. Alam niyang wala siya sa bahay ng hukom piskal kagabi at hindi rin siya ang pumatay. Pagka-uwi, nag-alala si Yeohua sa kalagayan ng tagapaglingkod na iyon. Kung walang magpapatunay para sa kanya, tiyak na siya ay mamamatay. Nag-alala rin siya para sa balo. Hindi alam kung alam ba nito ang kalagayan ng kanyang kasintahan. Sa pagkakataong ito, sinisigawan ang balo ng kanyang biyenan. Lumalabas na ang balo ay manugang ng hukom piskal. Nang makita niya ang singsing sa kamay ng manugang na katulad ng singsing na iyon, saka lang niya naintindihan na mailalaki ang kanyang manugang sa labas. Nag-iwan ng kutsilyo ang biyenan. Sasabihin niya sa lahat na voluntaryong sumunod ang kanyang manugang sa kanyang asawa at maging isang bayaning babae na pinupuri ng lahat. Upang malaman ang kalagayan ng balo, nagpaalam si Yeohua sa kanyang biyenan na pumunta sa bahay ng balo upang matuto ng tamang asal. Ngunit nang dumating siya sa bahay ng balo, narinig niyang idineklara na ang manugang ay nagsimula ng mag-ayuno dahil sa pagkamis sa kanyang anak at hindi maaaring tumanggap ng bisita sa kasalukuyan. May naramdamang mali si Yeohua, nakipag-usap siya sa ginang ng hukom piskal. Hinayaan ang babaeng tagapaglingkod na hanapin ang kinaroroonan ng balo. Natagpuan ang isang nakakandadong silid sa likod bahay at may pamilyang nagbabantay. Naghihinala na ang balo ay nakakulong doon. Kasabay nito, iniimbestigahan din ni Suho ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng hukom piskal. Natuklasan niya noon na may sugat sa ulo ang hukom piskal mula sa pagkakabugbog na maaaring pinaghihinala ang gawa ng lalaki. Ngunit naamoy din niya ang kakaibang amoy sa bibig ng hukom piskal. Hindi alam kung saan nanggaling ang amoy na ito. At nang tanungin ang lalaki, si Yeohua ay tila gustong magsalita, ngunit huminto, malinaw na may gusto siyang sabihin. Upang matuklasan ang tunay na may sala, pumunta si Suho sa bahay ng tagapangasiwa at tinanong ang iba pang mga alipin kung may anumang kahina-hinala kay Namyaong kamakailan. Nakakuha siya ng balita na madalas lumalabas si Namyaong sa gabi kamakailan at nakikipagkita sa isang batang balo. Ngunit mas gugustuhin pa ni Namyaong na mamatay kaysa sabihin ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Lumabas si Yeohua sa bahay ng balo, nakipag-usap sa aliping babae kung paano ililigtas ang balo. Sa hindi inaasahan, muntik nang marinig ng tiyahin ng bahay ang kanilang pag-uusap. Natakot si Yeohua na isumbong ito ng tiyahin sa biyenan niya. Samantalahin ang pagkakataon, nagpanggap si Yeohua na mahina, nagsinungaling na nawalan siya ng lakas dahil sa matagal na pagkakaupo sa dambana at humiling na tumawag ng doktor para alalayan siya ng tiyahin pauwi. Nasaksihan ni Suho ang buong pangyayaring ito, tinukso si Suho ng kanyang tauhan na sinabing tiningnan niya ang pag-alalay ng tiyahin kay Yeohua nang may nainggit na tingin tulad ng isang galit na binatilyo na nanginginig. Habang iniimbestigahan ni Suho ang tunay na pumatay kay tagapangasiwa, sinusuri din ng kaliwang ministro ang record ng pagkamatay ng tagapangasiwa. Natuklasang may mga pulang batik at kakaibang amoy ang bibig nito. Agad siyang pumunta sa bahay ng tagapangasiwa, pinuri ang asawa ng tagapangasiwa dahil sa maayos na paglilinis ng bahay at nagsalita ng isang makabuluhang pangungusap na ang bawat talulot ay hindi walang kabuluhan. Malungkot na nakinig ang asawa ng tagapangasiwa, ngunit pagkaalis ng kaliwang ministro, pumasok siya sa silid ng kanyang asawa at agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Naalala niya ang larawan ng kanyang asawa na nagmamakaawa at noong sandaling iyon ay nakatayo siya sa likod ng pinto at hindi tumulong. Ngayon ay lumapit siya sa pinakamamahal na kwadro ng lawa ng kanyang asawa. Nagreklamo na sa wakas ay nagamit na ang kwadro. Sa gabi, muling pumunta ang kaliwang ministro sa ilalim ng puno ng bulaklak sa bahay ng tagapangasiwa. Naalala nito nang namatay ang hari, natuklasan din ng prinsipe ang mga pulang batik sa bibig ng hari at naamoy ang matamis na halimuyak. Noong panahong iyon ay inakala ng lahat na walang kabuluhan ang sinabi ng prinsipe at ang insidente ay pinatahimik. Pumulot ang kaliwang ministro ng isang talulot at malalim na nag-isip ng hindi maunawaan. Pagbagsak ng dilim, nagbihis si Yeohua bilang taong nakaitim at kasama ang kanyang tauhan upang iligtas ang balo. Inakala ng balo na sila ay pinadala ng kanyang biyenan upang patayin siya, kaya binunot niya ang espada at nagbanta na huwag silang lalapit. Napakaapurahan at si Yeohua ay labis na nababalisa. Sa kabutihang palad, nawala ng malay ang balo dahil sa labis na takot, kaya di nagawa ni Yeohua na dalhin siya at ibigay sa Hweyon Sangdan. Nang magising ang balo at makita ang pinuno, inalo siya ng pinuno na manatili ng panatag at pagkatapos ay dadalhin siya sa isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam upang mamuhay. Ngunit ayaw ng balo na iwanan ang kanyang kasintahan at pakiramdam niya ay mas masakit ang mamuhay
mamuhay ng mag-isa kaysa sa kamatayan. Hindi alam ni Yeohua ang iniisip ng balo. Nang matapos ang misyon at umuwi, aksidente niyang nakita na umuwi din ang kaliwang ministro. Sa pagkaalarma, tumalon siya sa pader at nagmamadaling tumakbo sa dambana upang magpalit ng damit panluksa. Ngunit bago pa niya mapalitan ang kanyang sapatos, kumatok na ang kaliwang ministro sa pinto. Sa gitna ng kagipitan, pinatay ni Yeohua ang kandila at mabilis na hinubad ang sapatos at itinapon sa aliping babae. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Nagsinungaling na may pumasok na daga sa dambana at gustong pumasok at tingnan ng kaliwang ministro. Nagpanggap si Yeohua na hindi kaya ng kanyang kalusugan at muntik nang mahimatay, kaya sa huli ay pinigilan niya ang kaliwang ministro sa pagpasok. Inanyayahan siya ng kanyang biyenan na maglakad sa bakuran at gaya ng dati, nagbigay ng imahe ang kaliwang ministro bilang isang mabuting biyenan na nag-aalala tungkol sa pang-araw-araw na buhay ni Yeohua. Nagpasalamat si Yeohua sa pag-aalaga ng kanyang biyenan at sinimulan nilang pag-usapan ang kapatid ni Yeohua. Ang kanyang kapatid ay nawawala na sa loob ng 15 taon at naniniwala ang kaliwang ministro na napakaliit ng pag-asang buhay pa ang kanyang kapatid. Ngunit kumbinsido si Yeohua na buhay pa ang kanyang kapatid at sa sandaling may nangyari sa kanyang kapatid, tiyak na imbestigahan niya ito. Sa puntong ito, hindi na nagsalita pa ang kaliwang ministro dahil siya mismo ang nag-utos kay Campeljake na patayin ang kapatid ni Yeohua. Inutusan ng biyenan ni Yeohua si Yeohua na dalawin ang asawa ng tagapangasiwa. Tinanong ni Yeohua ang asawa kung ang pagkamatay ng tagapangasiwa ay isang kapalaran o kapahamakan para sa kanya. Nagbigay ng kakaibang tawa ang asawa, hindi inaasahan na si Yeohua ay magiging direkta. Noong nabubuhay pa ang tagapangasiwa, binugbog siya nito at hindi siya maaaring mabuhay ng malaya ayon sa sarili niyang kagustuhan. Kung sana ay naging mas malapit siya kay Yeohua ng mas maaga, marahil ay mayroon pa siyang mapagsasabihan ng kanyang damdamin. Ngunit ngayon ay kailangan niyang magsimba at binalaan si Yeohua na huwag nang bumalik. Nang lumabas si Yeohua at nakita si Suho, nagkatinginan sila ng saglit ngunit hindi mapakali ang kanilang mga puso. Nagpanggap si Suho na nakikipag-usap sa kanyang tauhan, ngunit ang totoo ay para marinig ni Yeohua na nagpapahayag na pupunta siya sa Hweonsangdan sa gabi at hinihiling kay Yeohua na hintayin siya doon. Matapos matuklasan ni Suho na natunaw ang talulot sa tubig, naglagay siya ng ilang pukyutan sa tasa ng tsaa na may bakas ng tubig at natuklasang namatay ang lahat ng pukyutan, kaya napatunayan na ang tubig ng talulot ay mailason. Tinanong niya ang asawa ng tagapangasiwa kung umiinom ba siya ng tsaa bago matulog. Inilahad ng asawa na siya mismo ang naghatid ng tsaa. Nakita ni Suho na medyo kinakabahan ang asawa, ngunit hindi siya nagsalita. Nagkunwari siyang nagtanong gaya ng dati at umalis kaagad. Maagang dumating si Yeohua sa Hweonsangdan at naghintay kay Suho na gustong linisin ang pangalan ni Namyong. Sa ngayon, hindi pa niya alam na natuklasan na ni Suho ang kanyang pagkakakilanlan at nagsinungaling na lagi siyang nagtatrabaho sa Hweonsangdan. Seryosong sinabi ni Suho na may problema na kailangang sagutin ni Yeohua at umaasa siyang sasagutin niya ng tapat. Naramdaman ni Yeohua na para siyang nakaharap sa isang malaking kaaway at inakala na gustong magtanong ni Suho tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi inaasahan, inakala ni Suho na siya ang balong lihim na nakikipagkita kay Namyong at hindi niya mapigilan ang pagkainggit. Nang marinig na sinabi ni Yeohua na ginagamot niya si Namyong, lalo pang nagalit si Suho at hinampas ang mesa. Nang malaman niyang hindi si Yeohua ang balong nakikipagkita kay Namyong, si Suho ay masaya at nahihiya dahil sa kanyang pagkawala ng kontrol kanina. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Yeohua na huwag gumawa ng padalos-dalos na hakbang at tiyak na matutuklasan niya ang tunay na may sala. Pagkaalis ni Suho, nakipagkita si Yeohua kay Ginang Baek at pinayuhan siyang magsimula ng bagong buhay sa isang ligtas na lugar. Ngunit sawa na si Ginang Baek sa pagiging nag-iisa, mas gugustuhin pa niyang sumugod sa apoy at habulin ang mahinang pag-asa ng pag-ibig kahit pa ang resulta ay pagbitay ay hindi niya pagsisisihan. Naantig si Yeohua sa damdamin ni Ginang Baek at ng kanyang kasintahan. Bilang isang balo, naiintindihan niya ang pakiramdam ng pagkakakulong sa malaking mansyon at hindi makapamuhay ng malaya. Upang matulungan si Ginang Baek at iligtas ang inosenteng si Namyong, nagpanggap siyang tauhan ng pinuno at sabay silang pumunta sa kulungan upang bumisita. Ibinigay ni Yeohua ang singsing ni Ginang Baek kay Namyong upang maniwala siya na dumating siya upang iligtas siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote ng likidong gamot at hiniling kay Namyong na inumin ito kaagad. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, mabilis na umalis si Yeohua. Ngunit natuklasan ng bantay ang isang abnormalidad. Inutusan siyang tanggalin ang maskara upang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Wala pang naiisip na plano si Yeohua, kaya maaari lamang siyang magsikap na magpalipas ng oras. Nang lumapit ang bantay, umilag siya ng pabalik-balik at tiniyak na hindi siya mahuhuli. Bakit ninyo ginagawang marahas ang babaeng ito? Sa tulong ni Suho, matagumpay na nakatakas si Yeohua. Pagkatapos uminom ng gamot, walang tigil sa pagsusuka si Namyong. Tinukoy ng doktor sa bilangguan na maisakit si Namyong at natakot ang bantay na mahawa. Dali-dali niyang hinila ang tao at itinapon sa libingan ng masa. Pagkatapos makumpirma na malayo na ang bantay, agad na lumabas si Yeohua at tinulungan ang kanyang tauhan si Namyong na sumakay sa sasakyan. Lumabas na ang lahat ay plano ni Yeohua, ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mata ni Suho. Tinabo ni Suho at ng kanyang tauhan
dahan-dahan, inutusan si Yeohua na ibaba si Namyong. Sumakay siya sa kabayo at inakit si Suho. Hampasin ni Yeohua ng latigo ang kabayo at walang tigil sa paghabol si Suho. Upang mapahinto si Yeohua, inilantad ni Suho ang tunay na pagkakakilanlan ni Yeohua. Bumaba si Yeohua sa kabayo at hinarap si Suho. Upang makatakas, patuloy siyang nagtago, nagsinungaling na mali ang lahat ng hinala ni Suho. Hindi inaasahan, tinakot siya ni Suho, pagkatapos ay sinamantala ang pagkawalang atensyon ni Suho. Sa wakas ay sumakay siya sa kabayo at mabilis na tumakbo. Si Suho ay inilagay sa isang mahirap na sitwasyon at maaari lamang siyang malungkot na maglakad pabalik. Umabot sa umaga bago siya nakabalik sa lungsod. Upang matulungan si Yeohua na lutasin ang kahihinatnan, hindi niya pinansin ang kanyang masamang hitsura at hinanap ang kanyang kapatid. Ikinuwento niya sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagkawala ng bangkay ni Namyong at ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng tagapangasiwa. Umaasa siyang tutulong ang kanyang kapatid sa pag-aasikaso upang hindi na maimbestigahan pa ng mga tao ang bangkay ni Namyong. Nalaman ng kanyang kapatid na may kakaibang amoy ang bibig ng tagapangasiwa, kaya agad siyang pumasok sa palasyo upang magulat sa hari. Noong ang hari ay prinsipe pa, ang kanyang ama ay pinatay at naamoy din niya ang halimuyak sa bibig ng kanyang ama noong panahong iyon, ngunit walang naniwala sa kanya. Sa mga taong ito, palaging iniimbestigahan ng hari ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Nang marinig ang balita mula sa kanyang kapatid, pinaghihinalaan niya na tiyak na may abnormalidad sa pinagmulan ng halimuyak. Sa kabilang banda, tinulungan ni Yeohua si Ginang Baek at si Namyong na sumama sa grupo ng mga mangangalakal upang umalis sa lugar na ito. Mula noon, malawak na ang kalangitan at karagatan at tinulungan niya ang isang magkasintahan na magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Ngunit ang kanyang sariling krisis ay hindi pa nalulutas. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Suho sa Hweyon Sangdan. Upang palambutin ang puso ni Suho at panatilihin ang kanyang lihim, sinadya niyang bunutin ang espada at nagbanta na kukunin ang kanyang buhay. Basta di hayaan lang ni Suho, maaari siyang humingi ng pangako ng makatwiran. Tila nakita ni Suho ang kanyang intensyon at wala siyang balak na pigilan siya. Hindi nagtagumpay ang plano. Sa tingin ng pag-aalala ng kabilang panig, sumuko si Yeohua, tinanggal ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang tunay na mukha, formal na inamin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang manugang na babae ng kaliwang ministro, si Yeohua. Kasabay nito, nakumpirma ng kanyang kapatid sa shop ang sulat mula sa kanyang kontak. Ipinaalam sa kanya ng taong iyon na ang reyna ay may isang nakababatang kapatid na babae na siyang manugang na babae ng kaliwang ministro, si Yeohua. Naramdaman ni Suho na napakahirap pakinggan ang pagsasalaysay ni Yeohua. Hindi niya kailanman nais na ilantad ang pagkakakilanlan ni Yeohua. Ang pagpigil sa mga aksyon ni Yeohua sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Ngayon, humingi ng pangako si Yeohua na itago ang kanyang lihim. Sinamantala niya ang pagkakataong hilingin kay Yeohua na huwag nang gumawa ng mga padalos-dalos na aksyon sa hinaharap. Ang bawat kilos ay dapat na nasa kanyang paningin. Kasabay nito, ibinigay ng kapatid ni Suho ang sulat ng mahiwagang tao sa hari. Matapos mawala ang reyna, ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Yeohua, ay ikinasal sa anak ng kaliwang ministro. Habang nagsisimulang kumilos ang hari, palihim din na nagpaplano ang kaliwang ministro. Ipinaalam ni Kang Piljik sa kaliwang ministro ang tungkol sa paulit-ulit na paghadlang ni Suho sa kanila. Alam ng kaliwang ministro na si Suho ay ang ampon na anak ng kanyang kapatid. Nagkaroon siya ng pagdududa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at inutusan si Kang Piljik na imbestigahan ang detalyadong impormasyon tungkol kay Suho. Nang nagpapatrol si Suho sa kalye, iniligtas niya ang isang mangangalakal na bumalik mula sa ibang bansa mula sa mga kamay ng mga tauhan ni Kang Piljik, ang taong ito. Si Ji-du, na may nakakatawa at nakakatuwang estilo ng pagsasalita, upang magpasalamat kay Suho, ay nagbigay kay Suho ng isang plum ink pen at hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanyang kasintahan. Tumanggi si Suho sa kanyang bibig na sinabing wala siyang kasintahan. Pagkatapos bumalik sa pagtingin sa hairpin ng plum blossom, hindi niya mapigilan ang pag-alala kay Yeohua, isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Upang subukan ang pagkakakilanlan ni Suho, kusang loob na inimbitahan ng kaliwang ministro ang kanyang kapatid at si Suho sa kanyang bahay para sa hapunan. Lumabas si Yeohua upang salubungin ang mga bisita at hindi inaasahang si Suho ang dumating. Naisip niya na dumating si Suho upang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang puso. Lihim na sinulyapan ng kanyang kapatid ang mga alipin ng kaliwang ministro. Bago pumasok sa pinto, palihim niyang inilagay ang aklat na kanyang hawak sa lupa. Upang suriin ang layunin ni Suho, palihim na nakinig si Yeohua sa sulok ng pader. Ano ang ginagawa mo? Takot na baka ibunyag ni Suho ang kanyang pagkakakilanlan sa kaliwang ministro. Nag-aatubiling humingi ng tawad si Yeohua na sinabing hindi siya dapat kumilos ng malaya sa gabi. Tiningnan ni Suho si Yeohua nang may pag-aatubili at hindi maiwasang tumawa. Bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang layunin, binalaan ulit siya ni Yeohua na kung ibubunyag niya ang kanyang sikreto, mas gugustuhin pa niyang maging multo. Pagbalik sa silid, nakita ni Yeohua ang aklat na sinadya ng kanyang kapatid na iwan at mayroong maliit na papel sa loob. Kung gusto niyang malaman ang balita tungkol sa kanyang kapatid, pagkatapos ng 5 araw ay ibigay ang papel sa taong hahanap sa kanya. Nagmamadaling tumakbo si Yeohua palabas, ngunit umalis na si Suho at ang kanyang kapatid, kaya maaari lamang siyang pansamantalang maghintay. Nagdaos muli ang Hweyon Sangdan ng Mukran Wine Party at sa pagkakataong ito ay lumagda na si Ji-du sa pakikipagtulungan sa Hweyon Sangdan at nagsimulang magnegosyo rito. Ang kanyang mga paninda ay napakapopular sa mga kababaihan. Habang namimili ang mga kababaihan, narinig niya ang mga tsismis mula
mula sa mga pamilya. Narinig niyang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa balo ng kaliwang ministro na nagpanatili ng kanyang moralidad sa loob ng 15 taon at ang mag-asawang kaliwang ministro ay aktibong nakikipaglaban para sa titulo ng ulirang babae. Naguluhan si Ji Du, sino ang namatay? Habang nagtataka si Ji Du, dumaan ang asawa ng kaliwang ministro kasama si Yeohua. Pinagmamasdan ang asawa ng kaliwang ministro mula sa malayo. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay komplikado. Sa handaan, gumawa si Yeohua ng dahilan na masama ang pakiramdam upang hanapin ang pinuno at sa labas ay umalinggaw ang boses ni Suho. Naisip ni Suho na muling kumilos si Yeohua ng mag-isa. Nakita ng pinuno ang magkasintahan na may masalimuot na damdamin at maingat siyang lumabas upang bigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap ng pribado. Sinabi ni Suho kay Yeohua na matagal nang hinahanap ni Kang Piljik ang taong nakamaskara sa Hweyon Sangdan na si Yeohua at hinulaan din niya na alam ni Kang Piljik na siya ay may kaugnayan sa taong nakamaskara. Matagal nang alam ni Yeohua ang kalupitan ni Kang Piljik at 7 taon na ang nakalipas, iniligtas niya ang pinuno mula sa mga kamay nito. Kahit na hindi alam ni Kang Piljik ang kanyang pagkakakilanlan, patuloy siyang naghahanap sa loob ng mga taong ito at nagsisisi si Yeohua na hindi niya napatay si Kang Piljik noong panahong iyon. Nag-aalala si Suho na muling makikipagsapalaran si Yeohua at sa sandaling iyon, umalinggaw ang boses ni Gi Du mula sa labas at nang makita niyang pumasok si Gi Du, mabilis na tinulungan ni Suho si Yeohua na isuot ang kanyang sombrero at maskara at niyakap siya. Inakala ni Gi Du na ginambala niya ang pagdidate ng magkasintahan at agad na humingi ng tawad at umalis. Hiniling ni Suho sa pinuno na tulungan siyang mangolekta ng impormasyon tungkol sa asawa ng tagapangasiwa at tinupad naman niya ang kanyang pangako na pumunta sa tindahan ng libro upang makipagkita sa kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang taong talagang gustong makita siya ay hindi ang kanyang kapatid kundi ang hari. Tinanong ng hari ang tungkol sa tunay na salarin sa likod ng pagkamatay ng tagapangasiwa. Inilahad ni Suho ang katotohanan. Pinaghihinalaan niya na gawa iyon ng asawa ng tagapangasiwa. Pinaghihinalaan ng hari na ang pagkamatay ng tagapangasiwa ay may kaugnayan sa pagkamatay ng yumaong hari. Noong araw na pinatay ang yumaong hari, inakala ng lahat na namatay ang hari dahil sa sakit. Ngunit mariing iginiit ng hari na pinatay ang yumaong hari ng masasamang tao. Sa kasamaang palad, noong gabing iyon, ang mga bantay na nakakita sa yumaong hari ay pinatay ng mga magnanakaw na naging dahilan upang hindi makapag-imbestiga ang hari. At ang bantay na iyon ay ang ama ni Suho. Tila naramdaman ng yumaong hari ang panganib at hiniling sa kanyang kapatid na alagaan ang hari sa hinaharap. Kasabay nito, kung mapapahamak ang bantay, kailangan din niyang alagaan ang kanyang pamilya. Nang dumating ang kanyang kapatid sa bahay ng bantay, patay na ang kanyang pamilya at tanging si Suho na lang ang naiwan, malubha ang sugat at nasa bingit ng kamatayan. Dinala niya si Suho sa kanyang tahanan at nais niyang mamuhay si Suho ng mapayapang buhay sa ilalim ng pangalan ng ampon na anak ng pamilya. Ngunit hindi inaasahan dahil sa isang insidente, natuklasan ni Suho ang salarin sa pagpatay kay tagapangasiwa at ang insidenteng ito ay may kaugnayan sa yumaong hari. Sa gabi, umupo si Yeohua ng mag-isa sa harap ng pinto na inaalala ang eksena ng kanyang pagkahulog at inalalay siya ni Suho. Ang eksena kung paano tinulungan siya ni Suho na isuot ang kanyang sombrero at maskara at yakapin siya na mula ang kanyang pisngi at ang kanyang puso ay tila may tumatalo na maliit na usa. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng maliit na tunog mula sa labas ng pader ng bakuran at agad niyang kinuha ang kanyang gawang bahay na sandata at malakas na inihagis palabas. Napilitan si Seokjeong na takpan ang kanyang mata at hindi naglakas loob na mag-ingay. Bumalik si Suho sa silid nang makitang wala ng ingay. Tumingin si Seokjeong sa pader at nakita lamang ang isang malabong puting anino. Kinabukasan, ang asawa ng tagapangasiwa ay humiling na makipagkita kay Suho. Pagka-uwi niya, agad siyang tinawag ng kanyang biyenan. Nang makita ang pamaypay sa kamay ng kanyang biyenan, natigilan si Suho dahil ang pamaypay na ito ay nakuha niya mula kay Suho noong unang beses siyang pumunta sa sugalan. Ano ito? Natagpuan ng biyenan ang pamaypay ng estrangherong lalaki sa silid ng kanyang manugang na balo, na pinaghihinalaan na may relasyon ang manugang at pinilit na itanong kung sino ang tunay na may-ari ng pamaypay. Nagulat ang manugang, naguguluhan at hindi alam kung paano ipapaliwanag at ang kanyang kalinisan at buhay ay parehong nakabitin. Sa sandaling ito, sumugod ang isang aliping babae, nagsinungaling na kanya ang pamaypay na itinago at upang magdagdag ng kredibilidad. Gumawa ng kwento ang aliping babae na nagsasabing nang mag-isa siyang naglalakad sa daanan ng bundok ay hinarangan siya ng mga tulisan at nang ang kanyang buhay ay nasa panganib. May isang lalaki ang nagligtas sa kanya at hindi sinasadyang naiwan ng lalaki ang pamaypay na ito at itinago niya ito upang magkaroon ng pagkakataong makaganti sa hinaharap. Ang biyenan ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa. Binantaan ang aliping babae na sabihin ang pangalan ng lalaki kung hindi ay itataboy siya sa bahay. Walang ibang mapagpipilian ang aliping babae kundi ang hilahin ang kapatid na lalaki na ilang beses na niyang nakita upang magsilbing panangga. Upang mapatunayan ang katotohanan, dinala ng biyenan ang aliping babae sa pinto kinabukasan at direktang hinarap ang kapatid na lalaki. Lubos na nalito ang kapatid na lalaki, ngunit mayroon na siyang damdamin para sa aliping babae noon pa man. Nang makita ang aliping babae na patuloy na nagpapahiwatig, kinuha niya ang pamaypay at tinulungan ang aliping babae na makatakas mula sa sitwasyon. Sa wakas ay naalis ng biyenan ang kanyang pagdududa, binantaan ang aliping babae na maging maingat sa kanyang mga salita mula ngayon at huwag makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Lubos na nakahinga ng maluwag ang aliping babae. Nakatakas si Yeohua sa isang aksidente, ngunit upang bantayan siya, inilayo ng biyenan ang aliping babae sa kanya, inutusan ang tiyahin sa bahay na huwag
huwag siyang lisanin. Si Yeohua ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa may bahay ng hukom ng korte, ngunit pinigilan siya ng tiyahin niya na lumabas. Kinailangan ni Yeohua na banggitin ang magandang relasyon nila ng may bahay ng hukom ng korte, na isang dakilang prinsesa, at na kung magagalit ang dakilang prinsesa, magiging hindi kapanipaniwala ang kahihinatnan. Sa huli, pumayag din ang tiyahin niya na paalisin siya. Matapos patayin ang kanyang asawa, inutusan ng kaliwang konsehal ng estado ang isang mensahero na sabihan ang may bahay ng hukom ng korte na manatili sa buong buhay niya sa tabi ng puntod at hindi nalalabas. At ganoon ang naging wakas ng hukom ng korte. Upang makaganti sa kaliwang konsehal ng estado na nagtaksil, sinadya niyang ibunyag kay Yeohua ang impormasyon tungkol sa kanyang kuya. Ang araw ng pagkawala ng kuya ni Yeohua ay siya ring araw ng kamatayan ng yumao ng hari. Noong panahong iyon, hindi mapakali ang kabisera dahil sa mga kaguluhan at nagkaroon din ng ilang kakaibang pangyayari. Kabilang dito ang paglipol sa pamilya ng gwardiya ng palasyo at ang pagkawala ng ilang gwardiya ng palasyo na tumanggap ng lihim na utos mula sa yumaong hari. Ang kuya niya ay isa sa mga nawawalang gwardiya ng palasyo. Ang nagdulot ng mga kaguluhang ito ay ang biyenan niya, ang kaliwang konsehal ng estado left state councilor. Sa pag-alis ni Joe Yeohua na may mabigat na kalooban, nagpakita ng ngiti ng kasiyahan ang may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan. Nakatanggap si Park Soo-ho ng impormasyon mula sa ina ng may bahay ng hukom ng korte at ang batang iyon ay si General Jiang. Biglang naging pinuno si General Jiang Soo-ho ng isang unyon ng mga mangangalakan na dumami ang kapangyarihan noong taong iyon kasama ang 5 hukom ng korte Hupan na napromote mula sa karaniwang tao. Walang dudang may kaugnayan ang dalawang pangyayari at hindi maaaring walang alam ang may bahay ng hukom ng korte. Naguluhan ang isip ni Park Soo-ho, hindi niya alam ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, nakatanggap si Soo-ho ng utos mula sa kanyang kuya na inutusan siyang lihim na protektahan ang may bahay ng hukom ng korte. Lumalabas na nag-imbestiga ang hari at natuklasan na noong araw ng kamatayan ng yumao ng hari, ang may bahay ng hukom ng korte mismo ang nagtimpla ng tsaa para sa hari at naghihinala siya na mailason sa dahon ng tsaa. Habang nagpaplano ang hari na pabagsakin ang kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung, nalaman din ni General Jiang Soo-won ang kasaysayan ni Soo-ho na alam niyang anak siya ng isang gwardiya ng palasyo. Kaya siya ay nagulat at pinawisan ng malamig. Noong taong iyon, siya mismo ang pumatay sa pamilya ni Soo-ho at natagpuan niya ang lihim na utos sa ama ni Soo-ho. Hindi alam ni Joe Yeohua na unti-unting lumalabas ang katotohanan ng mga pangyayari 15 taon na ang nakalipas pagkatapos maghiwalay sila ng may bahay ng hukom ng korte. Naghanap siya ng bawat dahilan upang makatakas sa pangangasiwa ng kanyang tiyahin at pumunta sa Hweyon Sangdan para makipagkita sa dakilang pinuno ng kalakalan Grand Merchant. Nang pumasok si Joe Yeohua sa Hweyon Sangdan, sa pagmamadali, hindi sinasadyang nabangga siya ng isang tao. Inakala ni Joe Yeohua na nakatagpo siya ng isang lalaking walang galang at hindi nila alam na sila pala ang mag-asawa na hindi pa nagkikita. Matapos malaman kay Kotnim na wala roon ang dakilang pinuno ng kalakalan, nagmadaling umalis si Joe Yeohua. Si Seok Jeong, na nakakakilala kay Kotnim, ay lumapit at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Joe Yeohua at noon lamang niya nalaman na ito pala ang kanyang asawa at naramdaman niyang hindi kapanipaniwala ang lahat. Hindi pa nakakalayo si Joe Yeohua nang hindi niya sinasadyang makasalubong si Park Soo-ho at nang makita ang gusot na buhok niya, hindi napigilan ni Soo-ho na ayusin ito. Muli silang nakaramdam ng mabilis na pagtibok ng puso at pamumula ng mukha. Upang ilihis ang usapan, nagtanong si Joe Yeohua tungkol sa pumatay kay hukom ng korte Hupan. Natatakot si Park Soo-ho na mapahamak siya kaya hindi niya ibinunyag na ang may bahay ng hukom ng korte ang may gawa. Ang biyena ni Joe Yeohua ay di sinasadyang nakita ang anino ng kanyang anak sa araw at dahil sa matinding pagkamis dito ay sumama ang loob niya. Nagsisisi na pinadala niya ang anak na mag-aral sa ibang bansa na naging dahilan upang hindi makita ang buhay o patay na katawan sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam ang kanyang anak ay nasa labas din ng pinto at naaalala siya. Lumabas na, noong taong iyon ay may minamahal ang anak, ngunit hindi ito tinanggap ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung. Ayaw niyang magpakasal ang kanyang anak sa isang babaeng walang maidudulot na benepisyo sa pamilya. Dahil dito, nagkalamat ang relasyon ng mag-ama at umalis ang anak patungo sa ibang lugar. Niloko ng kaliwang konsehal ng estado ang kanyang may bahay. Sinabing namatay ang anak sa malayo at itinago ang katotohanan sa likod nito. Mula nang malaman ni Joe Yeohua na may kinalaman ang kanyang biyenan sa pagkawala ng kanyang kuya, naghanap siya ng paraan upang siyasatin ito. Nag-ingat ang kaliwang konsehal ng estado sa kanyang isip, ngunit nanatiling kalmado sa labas at nagsinungaling na walang natuklasang kakaiba bago nawala ang kuya niya. Matapos ihatid si Joe Yeohua, bumalik ang kaliwang konsehal ng estado sa kanyang silid at nagpakita ng masamang tingin ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang anting-anting at ang tagubili ng hari mula sa kahon. Ang dalawang bagay na ito ang natagpuan niya sa katawan ng kuya ni Joe Yeohua at ang kuya ni Yeohua mismo ang inutusan niyang ipapatay kay General Jiang Soo-won. Kinuha ni Joe Yeohua ang espadang bigay ng kanyang kuya, nagsuot ng damit panlabas sa gabi at nagpa siyang hanapin ng palihim ang mga bakas ng pagkawala ng kanyang kuya. Hindi niya inasahan na pagkatapos niyang tumawid sa pader ng bakuran, nakita niya ang biyena niya Seok Ji-sung na nakikipagkita sa may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan sa gabi. Alam na ng kaliwang konsehal ng estado na ang may bahay ng hukom ng korte ang nagbunyag ng balita tungkol sa kuya ni Yeohua, kaya pumunta siya para takutin ang mga hindi sumusunod. Alam ng may bahay ng hukom ng korte na gusto siyang alisin ng kaliwang konsehal ng estado, kaya nagpasya siyang harapin ito. Hindi pa alam kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay sa ngayon. Kasabay nito, dinala ni General Jiang ang kanyang mga tauhan upang palibutan si Park Soo-ho.
Ginabayan si Park Soo-ho sa pagkakatalo, hinila niya ang damit ni Soo-ho at nakita ang peklat sa dibdib nito. Kinumpirma na si Soo-ho ang nakaligtas sa kaso ng paglipol ng pamilya 15 taon na ang nakalipas. Sa sandali ng matinding panganib, dumating si Jo Ye-hwa sa tamang oras at iniligtas si Soo-ho na sugatan. Nang magising si Soo-ho, ikinuwento niya kay Ye-hwa ang trahedya ng kanyang pamilya. Siya lang ang nakaligtas, ngunit nakalimutan niya ang alaala ng pumatay sa kanyang pamilya. Sa mahabang panahon, dala-dala niya ang bigat ng pagkakasala. Nararamdaman niya na siya ay isang buhay na makasalanan. Naramdaman ni Jo Ye-hwa ang pakikiramay, ngunit bago pa siya makapagbigay ng aliw, tumayo na si Soo-ho at umalis. Kinabukasan, isang tagapaglingkod sa bahay ang palihim na nagbigay kay Ye-hwa ng isang maliit na papel. Ang taong humingi ng pakikipagkita kay Jo Ye-hwa pagkalipas ng 5 araw ay sa wakas nagpakita na. Dahil sa kaligtasan, hiniling ni Ye-hwa sa empleyado ng Hweon Sangdan na magpanggap na siya at umupo sa likod ng kortinang may kwintas ng perlas. Siya naman ay nagbalakayo bilang ang taong nakamaskara upang pilitin ang taong darating na ibunyag ang kanyang layunin. Ngunit hindi niya alam na ang taong dumating upang makipagkita sa kanya ay ang kanyang kuya Jo Sung-ho at nagpakita rin si Park Soo-ho sa tamang oras upang protektahan ang kanyang kuya. Biglang napagtanto ni Soo-ho na ang taong nakamaskara ay ang kanyang minamahal, kaya tinawag niya itong ginang. Ginagamit ng kuya ang pagkakataon upang hilahin si Ye-hwa at nais niyang malaman kung sino talaga siya. Naguluhan ng kuya at gusto ng paliwanag, ngunit hindi na inintindi pa ni Soo-ho ang mga iyon. Sinabihan niya ang kanyang kuya na maghintay sandali at babalik siya upang ipaliwanag ang lahat. Nakita ni Park Soo-ho si Jo Ye-hwa sa Hweon Sangdan at nagtanong si Ye-hwa kung bakit hinahanap ng kanyang kuya ang kuya niya. Hindi pa sinasagot ni Soo-ho ang tanong na ito, ngunit para patunayan na hindi sila magkaaway, sinabi niya kay Ye-hwa na noong araw na nawawala ang kuya niya, nilipol din ang pamilya niya. At tanging ang kuya niya ang nagligtas sa kanya nang siya ay malubhang nasugatan, kaya siya nabuhay hanggang ngayon. Napagtanto ni Jo Ye-hwa na ang pagkawala ng kanyang kuya ay may kaugnayan din sa maraming pangyayari at upang malaman ang katotohanan, kailangan niyang makita muli ang kanyang kuya. Naantala ang pagbabalik ni Soo-ho at inalala ng kanyang kuya ang sandali na tinawag ni Soo-ho na ginang ang taong nakaitim. Maliwanag na magkakilala na noon pa si Soo-ho at ang taong iyon. Sa pag-alaala sa tagapaglingkod ng palasyo na nagdala ng pamaypay ni Park Soo-ho at humingi ng tulong, biglang naunawaan ng kuya na ang taong nakaitim ay ang kapatid ni Jo Sung-ho, na manugang din ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung. Nang hindi na maitago ni Soo-ho, napilitan siyang umamin at kasabay nito ay nag-schedule ng oras para magkita muli sina Jo Ye-hwa at ang kanyang kuya. Dahil hindi makatulog ang biyenan ni Jo Ye-hwa sa pag-alala sa kanyang anak, nagpasya siyang pumunta sa templo para manalangin para sa kanyang anak. Sadyaing humingi ng bakasyon ang kaliwang konsehal ng estado upang ihatid ang kanyang may bahay at paulit-ulit itong nag-alala sa kanya. Hindi alam na sa likod ng kanyang peking panlabas ay isang masamang puso. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang may bahay ay lumaki kasama niya. Isang tingin pa lang ay nakilala na siya at gusto siyang hilahin pa uwi para makita ang kanyang ina. Pagkatapos ng maraming panghihikayat, pansamantalang napapayag ni Seok Jeong ang kanyang tiyahin na itago ang lihim na nangangakong makikipagkita siya sa kanyang ina sa tamang panahon. Alam niyang siguradong magpapadala ang kanyang ama ng mga taong magbabantay sa kanya. Kaya pansamantalang umalis si Seok Jeong sa Hweon Sangdan at nagpaalam sa dakilang pinuno ng kalakalan Jang Soo-won. Sa kasamaang palad, kinailangan ding umalis ng dakilang pinuno ng kalakalan, kaya naghihintay si Jo Ye-hwa kay Park Soo-ho sa silid. Nagmamadaling naglagay ng takip sa ulo si Ye-hwa at hinila ang trangka ng pinto upang pigilan si Seok Jeong na makapasok. Sa gitna ng pagpupumiglas, binuksan ni Seok Jeong ang pinto at nakita lamang ang kalahati ng mukha ni Ye-hwa. Naramdaman ni Seok Jeong na tila pamilyar siya. Sa pagkakataong ito, dumating si Park Soo-ho at nakita si Jo Ye-hwa sa loob ng silid, kaya tumalikod siya at pinalabas si Seok Jeong, na sinabing dahil sa magandang minamahal niya, mauuna na siya. Nag-alala si Soo-ho na makita ng iba ang mukha ni Ye-hwa at sinaway siya dahil sa pagiging pabaya. Inamin ni Jo Ye-hwa na hindi niya gusto si Seok Jeong, at sa tuwing makikita niya ito, lagi siyang nakakarinig ng mga kakaibang salita, na sa tingin niya ay tiyak na masamang kapalaran sa pagitan nila. Sa huli, dinala ni Soo-ho si Ye-hwa upang makita ang kanyang kuya Jo Sung-ho. Nang makita ang kanyang kuya, ikinuwento ni Ye-hwa ang tungkol sa pagbubunyag ng may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupa ng impormasyon tungkol sa kanyang kuya at ang eksena kung saan nakita niya ang may bahay ng hukom ng korte na palihim na nakikipagkita sa kanyang biyenan. Seok Jae-sung, hindi na nagtago pa ang kuya at prangkang sinabi na may koneksyon ang may bahay ng hukom ng korte at si General Jang Jang Soo-won. At ang nasa likod ng kanilang dalawa ay ang biyenan ni Jo Ye-hwa, ang kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung. Si Jo Ye-hwa mismo ang patunay na kung hindi dahil sa paghahanap ng lihim na utos sa kuya ni Ye-hwa Jo Sung-ho, hindi sana tatanggapin ng kaliwang konsehal ng estado ang isang manugang na hindi nararapat tulad ni Ye-hwa. Hindi kaagad matanggap ni Jo Ye-hwa ang katotohanan. Sa mga taon na siya ay nasa bahay ng kanyang asawa, palaging gumanap ang kaliwang konsehal ng estado bilang isang mabuting ama at itinuring pa niya itong kanyang sariling ama. Si Ye-hwa ay nalungkot at nagalit at halos matumba nang siya ay tumayo, ngunit kaagad siyang inalaya ni Park Soo-ho na may mga mata na puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Ye-hwa na kumalma at luhod-luhod na umalis doon. Pag-uwi, naalala niya ang mga pagkakataon na nagpakita ng pag-aalala ang kaliwang konsehal ng estado. Kasama na ang pangako niyang tutulungan siyang hanapin ang kanyang kuya, hindi niya napigilang lumuha. Hindi niya inasahan na ang taong itinuring
itinuturing niyang pamilya ay siya palang pumatay sa kanyang kuya. Hindi matiis ni Park Soo-ho na makita si Jo Yeo-hwa na nasasaktan. Narinig niya ang utos ng kanyang kuya Park Yoon-hak na maghanap ng ebidensya ng pagtataksil ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung at ang ebidensya ay nasa kamay pala ng kanyang biyenan. Agad na naunawaan ni Soo-ho na gusto ng kanyang kuya na gamitin si Jo Yeo-hwa upang makamit ang layunin. Seryoso siyang nangako na pababagsakin niya kaagad ang kaliwang konsehal ng estado. Ngunit poprotektahan niya si Jo Yeo-hwa sa lahat ng paraan at hindi niya hahayaang mapahamak ito. Pagkatapos maghiwalay sila ng kanyang kuya, nag-alala pa rin si Soo-ho kay Yeo-hwa at nagpa siyang pumunta sa bahay ng kaliwang konsehal ng estado upang hanapin siya. Naglakad-lakad sila at nag-usap tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Jo Yeo-hwa na ang taong nakaitim na humahabol sa kanila noong araw na iyon ay si General Jang Jang-soon. Marami na siyang beses na nakaharap si General Jang at sigurado siyang hindi siya nagkakamali. Gusto ni Yeo-hwa na tulungan si Park Soo-ho na asikasuhin si General Jang. Ngunit ayaw ni Soo-ho na isapanganib niya ang kanyang sarili. Gusto niyang siya mismo ang umayos sa problemang ito. Nang maghiwalay sila, ibinunyag ni Yeo-hwa kay Soo-ho ang lihim na maaari silang magtago ng mga bagay sa loob ng tisa. Mula noon, ang lihim na ito ay naging lihim na damdamin sa pagitan nila. Habang nagpupursige sina Yeo-hwa at ang lahat na maghanap ng ebidensya ng mga krimen ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung, nagsimula na rin ang kaliwang konsehal ng estado sa kanyang mga hakbang. Matapos ang pagkamatay ni hukom ng korte Hupan, nabakante ang posisyon ng hukom ng korte at nais ng hari na ang kuya ni Yeo-hwa Jo Sung-ho ang humawak sa posisyong ito, ngunit tinanggihan ito ng kaliwang konsehal ng estado. Tahasang tinakot ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung ang hari, sinabing may paraan siyang maiakyat siya sa trono at natural lamang na mayroon din siyang paraan para maalis siya sa trono. Kung nais ng hari na panatilihin ang posisyong ito, kailangan niyang maging isang masunuring tau-tauhan, kaya ang hari, bagamat galit, ay hindi naglakas loob na magreklamo. Sa mismong sandaling ito, dumating ang dakilang prinsesa Grand Dowager Queen at ang may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan, dala ang tsaa para sa kaliwang konsehal ng estado. Tinanggihan ng kaliwang konsehal ng estado ang mabait na alok at nang tumalikod siya, nagpakita ang kanyang mga mata ng masamang balak para sa may bahay ng hukom ng korte. Inutusan ng kaliwang konsehal ng estado si General Jang Jang-soon na ayusin ang may bahay ng hukom ng korte. Bagamat malupit si General Jang, ang may bahay ng hukom ng korte ay kanyang kapatid sa ama, kaya binalak niyang hikayatin itong tumakas. Gayunpaman, kinutya ng may bahay ng hukom ng korte si General Jang. Itinuturing na kahiya-hiya ang magkaroon ng kaugnayan sa dugo sa kanya. Nagalit si General Jang Jang-soon at hindi na pinansin pa ang ugnayan ng pamilya at siya mismo ang pumatay sa may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan. Samantala, ang biyena ni Jo Yeo-hwa ay nagdarasal sa templo at bigla niyang narinig ang tinig ng kanyang anak si Ok Jeo. Inakala niya na naghahalusinate lamang siya hanggang sa marinig niya ang tawag muli. Ang biyenan ay masaya at takot at niyakap niya ang kanyang anak habang umiiyak ng malakas. Hindi alam ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung na ang kanyang anak ay kusang nakipagkita sa kanyang ina nang hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Iniisip niya na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Hindi niya inasahan, biglang nagdala si Jo Yeo-hwa ng isang piraso ng papel na naglalaman ng balita tungkol sa kanyang kuya Jo Sung-ho at nagsinungaling na nakita niya ang misteryosong papel na ito sa bakuran. Sa katunayan, ito ay isang senaryo na siya mismo ang nagplano upang makahanap ng butas kay kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung. Ilang salita lang ang ginamit ng kaliwang konsehal ng estado para paalisin si Jo Yeo-hwa. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit nagkaroon siya ng balak na patayin si Yeo-hwa. Naramdaman niya na tanging sa pag-alis lamang kay Jo Yeo-hwa ito ganap na malulutas. Hindi pa nagtatagal, ayaw sumuko ni General Jang Jang-soon at muli siyang nagtaas ng patalim upang patayin ang taong maaaring magbunyag ng lihim. Sa mismong sandaling ito, biglang dumating si Park Soo-ho at dahil natatakot si General Jang na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, agad siyang tumakas. Kasabay nito, sina Jo Yeo-hwa at ang kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung ay nagtatalo. Inutusan siya ng kaliwang konsehal ng estado na maghanda at umalis kaagad patungo sa sementeryo upang gampanan ang kanyang tungkulin sa pagbabantay bilang biyuda. Habang lihim silang naglalabanan, dumating si Soo-ho kasama ang grupo ng mga gwardiya ng palasyo. Ginamit ni Soo-ho ang dahilan na inatake ang may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan, at kailangan ng mas mahigpit na proteksyon para sa mga matataas na opisyal sa korte. Upang manatili ang mga tauhan sa bahay ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Ji-sung, binabantayan ang bawat galaw niya. Naghanap si Jo Yeo-hwa ng pagkakataon upang tulungan siya ni Park Soo-ho na umalis. Nagpalit ng normal na damit si Yeo-hwa at pumunta sa Hweyon-sangdan para makipagkita kay Soo-ho. Ikinuwento niya sa lahat ang tungkol sa pagnanais ng kaliwang konsehal ng estado na magbantay siya sa libingan. Matagal nang gusto ng dakilang pinuno ng kalakalan Jang-soon na tulungan si Yeo-hwa na pumunta sa ibang bansa at ang pagbabantay sa libingan ang magiging magandang pagkakataon upang umalis sa lugar na ito. Agad na nag-alala si Soo-ho, anuman ang mangyari, mapunta man si Yeo-hwa sa ibang bansa o magbantay sa libingan. Pagkatapos ng pag-uusap, inihatid ng dakilang pinuno ng kalakalan Jang-soon sina Park Soo-ho at ang kanyang kuya Park Yoon-hak. Napansin ng kuya na nag-aalangan pa si Soo-ho na mayroon pa siyang gustong sabihin kay Jo Yeo-hwa. Nag-alala si Soo-ho na baka umalis si Yeo-hwa papuntang ibang bansa o ipadala sa pagbabantay ng libingan, kaya gusto niyang mangako si Yeo-hwa na mananatili siya sa loob ng lungsod. Ikinuwento ni Yeo-hwa na habang papunta sa Hweyon-sangdan, tinanong siya ng kanyang kuya Jo Sung-ho kung ano ang relasyon nila ni Soo-ho. Sumagot siya na sila ay magkaibigan na pareho ng pananaw. May gusto si Yeo-hwa kay Soo-ho at alam niyang may
damdamin din sa kanya si Suho. Ngunit sila ay nagmula sa dalawang magkaibang mundo at hindi sila maaaring magkasama. Masakit sa kalooban ni Yeohwa na magtakda ng hangganan kay Suho at nagsinungaling na nagkamali ng pagkakaintindi si Suho sa relasyon nila. Alam ni Park Suho na ang mga salitang sinabi ni Jo Yeohwa ay salungat sa kalooban niya, ngunit labis pa rin siyang nasaktan. Ang kuya ni Suho, Park Yoon-hak, upang maiwasan si Yeohwa na magbantay sa libingan, ay humingi ng tulong sa hari. Nagpa siya ang hari na hayaan ang dakilang prinsesa Grand Dowager Queen na mamagitan upang matulungan si Yeohwa na makapagpaliban. Ngunit ang kaliwang konsehal ng estado si Ok Jae-sung na matyaga at tuso ay naisip na ito. Inakusahan niya ang dakilang prinsesa bilang utak sa likod ng katiwalian sa bigas at nagbanta sa hari na kung maglalakas loob siyang kumilos ng padalos-dalos, ibubunyag niya sa publiko ang mga krimen ng dakilang prinsesa. Ang hari ay nagalit ngunit wala siyang magawa laban sa kaliwang konsehal ng estado, kaya hinarang ang daang ito. Walang ibang pagpipilian si Yeohwa kundi lapitan ang may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan, mula sa kanyang panig. Nakipagkita siya sa may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan, gamit ang kanyang tunay na mukha, sinuri ang mga benepisyo at panganib, at sinabing kung nais ng kalaban na kunin ang buhay ng may bahay ng hukom ng korte. Kung hindi ito magtagumpay sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Tanging sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan kay Jo Yeohwa upang ibunyag ang masamang pag-ugali ng kalaban niya, maaaring maprotektahan ang buhay ng may bahay ng hukom ng korte. Nag-alinlangan ang may bahay ng hukom ng korte at binigyan siya ni Yeohwa ng 3 araw para mag-isip. Pagkalipas ng 3 araw, babalik si Yeohwa para kunin ang sagot. Ipinagbigay alam ni Jo Yeohwa ang resulta ng negosasyon kina Park Suho at sa kanyang kuya Park Yoon-hak. Habang naghihintay ng sagot mula sa may bahay ng hukom ng korte, naisip ni Yeohwa na maaari rin silang maghanap ng paraan upang lapitan si General Jang Jang-suun. Pumunta si Park Suho sa sugalan sa araw para mag-imbestiga at natuklasan niyang binabantayan ito ng mga gwardya. Naghinala siyang kinulong na ng kaliwang konsehal ng estado si Ok Jae-sung si General Jang Jang-suun. Ito ang katotohanan. Pagkatapos mabigo ang tangkang pagpatay sa may bahay ng hukom ng korte, Madam Hupan, alam ni General Jang na hindi na siya patatawarin ng kaliwang konsehal ng estado. Nagsuot ng itim sina Jo Yeohwa at Suho. Sa ilalim ng pagkakakilanlan ng nakaitim, pinilit nilang ibunyag ni General Jang ang masamang balak ng kaliwang konsehal ng estado. Nahulaan ni General Jang ang pagkakakilanlan ni Suho. Nais niyang isumbong ang isang mataas na opisyal at ang taong nakamaskara na magkasabwat. Agad na inalis ni Suho ang kanyang maskara. Naalala niya ang kaso ng paglipo ng pamilya noong maraming taon na ang nakalipas. Si General Jang ang pinuno nito. Sumigla ang dating at bagong galit. Gusto niyang patayin si General Jang Jang-suun upang wakasan ang personal na pagkaali. Upang magmakaawa para sa buhay, lumuhod si General Jang at ang kanyang tauhan upang magmakaawa. Ang aksyon na ito ay nagpababa ng pag-iingat kina Jo Yeohwa at Park Suho. Hindi inaasahan, palihim na humugot ng patalim ang tauhan ni General Jang at umatake. Sinaksak si Yeohwa bago sila tumakas ni General Jang. Dinala ni Suho si Yeohwa pabalik sa Hwayonsangdan upang gamutin ang kanyang sugat. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan si Yeohwa at nanumpa siyang hindi na niya hahayaang masaktan pa ito. Labis na naantig si Yeohwa, ngunit sa ilalim ng mga matang puno ng pagmamahal ni Suho, muli siyang nagpalit ng usapan at tumakas. Sa oras na ito, hindi pa alam ng lahat na may isang tao na magpapabago sa kapalaran ni Yeohwa sa pagbabantay sa libingan. Nakatagpo ni Seok Jeong ang kanyang ina sa templo at sila ay nag-usap ng malapit. Natagpuan na ang punto ng pagtigil ng pangulila sa mga taon ng pagkakawalay. Hindi alam ng ina ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak at ikinuwento pa kung paano naglakbay ang kanyang asawa sa buong bansa para hanapin ang kanilang anak. Hindi inasahan ni Seok Jeong na ang kanyang ama ay gumawa ng isang kwento ng kasinungalingan upang dayain ang kanyang ina. Hindi niya sinira ang kasinungalingan ng kanyang ama at pumayag na umuwi kasama ang kanyang ina. Kinabukasan, umuwi ang biyanang babae mula sa templo. Masayang sinalubong siya ni Jo Yeohwa. Inakala niya na sa presensya ng kanyang biyanang babae, hindi na siya ipadadala ng kanyang biyanang lalaki upang magbantay sa libingan. Ngunit hindi niya inasahan na ang kanyang namatay na asawa ay umuwi rin kasama ang kanyang biyanang babae. At iyon mismo ang taong tinatawag niyang may masamang tadhana para sa kanya. Hindi rin inasahan ni Seok Jae-sung na babaliwalain ng kanyang anak ang banta at mapanganib na umuwi. Ang biglaang pagdating ng kanyang anak ay sumira sa kanyang plano. Kahit hindi lubos na naiintindihan ng anak kung ano ang pinaplano ng kanyang ama, sa pagkakataong ito, gusto niyang manatili sa bahay, gampanan ang kanyang mga responsibilidad sa kanyang ina at asawa, at magbayad pinsala sa mga pagkakamali. Ngayon, nang lumitaw ang kanyang asawa, si Jo Yeohwa, pagkatapos ng 15 taong pagsusuot ng damit panluksa, sa utos ng kanyang biyanang babae, ay nagpalit ng isang bagong matingkad na damit. Gusto ng biyanang babae na bumuo ng pagmamahalan ang mag-asawa, at sa unang araw pa lang ng pagbalik ng kanyang anak, nasasabik na siyang mayakap ang kanyang apo. Si Jo Yeohwa at ang kanyang asawa ay parehong may kani-kanyang layunin at palihim na nagmamasidan. Malinaw na parang kasintahan ng isang mataas na opisyal. Kamukhang-kamukha ng babaeng iyon. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Naaalala mo pa ba ako? Sinubukan ng kanyang asawa si Jo Yeohwa kung kilala ba niya ang opisyal ng dibisyon ng bantay mahigpit na pinagbawalan. Matigas na tinanggihan ni Jo Yeohwa, iginiit na hindi niya kilala ang taong iyon. Nagtawa lang ang kanyang asawa at hindi ibinunyag ang kanyang kasinungalingan. Nais tulungan ng alila si Jo Yeohwa na tumakas sa pamamagitan ng pag-aayos ng gamit. Ngunit dumating ang kanyang biyanang babae
babae sa tamang oras at inutusan si Jo Yeohwa na tuparin ang tungkulin ng mag-asawa kasama ang kanyang anak ngayong gabi. Napilitan si Jo Yeohwa na makasama ang kanyang asawa sa iisang silid. Napansin nito ang kanyang pagkabalisa at kusa itong kumuha ng unan at humiga sa sahig. Pagkalma pa lang ni Jo Yeohwa ay nakita na niyang naghubad ang kanyang asawa sa harap niya. Nagulat siya at kusang nag-alok ng tulong. Naniwala naman ang kanyang asawa at tumalikod. Nang tamang-tama na ang pagkakataon, pinalo ni Jo Yeohwa ang kanyang asawa hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tumakbo si Jo Yeohwa sa Hwayonsangdan upang magplano. Sino ang mag-aakala nang malaman ni Park Soo-ho na bumalik ang asawa ni Jo Yeohwa, nakaramdam siya ng kalungkutan. Nang aalis na si Jo Yeohwa, hindi napigilan ni Park Soo-ho na sabihin ang kanyang pag-aalala. Natatakot na pipilitin ng anak ni Seok Ji-sung si Jo Yeohwa na gampanan ang kanyang responsibilidad bilang asawa. Sumagot si Jo Yeohwa na ang pamumuhay bilang isang balong nagpapanatili ng kabanalan ay isang pagpipilian na napilitan siyang tanggapin. Ngunit mula ngayon, ang kanyang buhay ay hindi na didiktahan ng sinuman. Pag-uwi, hindi maiwasang maalala ni Jo Yeohwa si Park Soo-ho. Sinabi sa kanya ng kanyang alila na may isang taong nakasuot ng damit ng aklat ang pumasok sa silid ni Seok Ji-sung. Upang malaman ang katotohanan, nagbihis ng damit pantulog si Jo Yeohwa at palihim na nakinig. Ang taong dumating upang makita si Seok Ji-sung ay si Lee Jang, na naghahanda na sanang tumakas ngunit nahuli ni Seok Ji-sung. Plano ni Seok Ji-sung na alisin ang piyesang ito, ngunit nagmamadaling sinabi ni Lee Jang na iyon ang batang iniligtas ng kanyang kapatid at ngayon ay si Park Soo-ho, ang opisyal. Galit na galit si Seok Ji-sung at inutusan si Lee Jang na magpanggap na magtatrabaho at patayin si Park Soo-ho at ang kanyang kapatid. Nanginginig sa takot si Jo Yeohwa, sino ang mag-aakala na may nakita si Seok Ji-sung sa labas ng pinto at agad niyang binuksan ang pinto upang suriin. Mabilis na tumakas si Jo Yeohwa, ngunit nakita pa rin ni Seok Ji-sung ang taong nakaitim. Inutusan ni Seok Ji-sung ang mga tagapaglingkod na hanapin sa lahat ng dako at hulihin ang kahina-hinalang tao. Sa gulat, tumakbo si Jo Yeohwa sa dambana. Ngunit sa kasamaang palad ay nakita ng mga tagapaglingkod ang anino sa bintana. Nang bubuksan na ng mga tagapaglingkod ang pinto, hinarangan sila ni Seok Jeong at pumasok muna. Nakita niya si Jo Yeohwa na nakasuot ng damit panluksa at naglilinis ng flake ng karangalan. Nang tumayo si Jo Yeohwa, nasa paanan pa niya ang bunto ng itim na damit na hindi pa niya naalis. Sa kabutihang palad, hindi nagtanong si Seok Jeong tungkol sa kanyang pagkatao, kundi nagtanong lang kung ang pagsusuot pa rin niya ng damit panluksa ay nangangahulugan na ayaw niyang bumalik siya. Wala nang nagawa si Jo Yeohwa kundi maghanap ng dahilan upang itago ito. Nalaman ni Park Soo-ho na may isang taong nakaitim ang lumitaw sa bahay ni Seok Ji-sung at nahulaan niyang si Jo Yeohwa iyon. Nag-aalala siya sa sitwasyon ni Jo Yeohwa at hindi sinasadyang napunta siya sa tapat ng bahay nito at tiningnan si Jo Yeohwa sa likod ng pader. Upang protektahan si Jo Yeohwa, hindi inalintana ni Park Soo-ho ang kagustuhan ni Seok Ji-sung at ginamit ang kanyang titulo bilang opisyal upang maghanap ng kahina-hinalang tao sa bahay ni Seok Ji-sung. Sa bahay ni Seok Ji-sung, nakilala niya si Seok Jeong at nalaman niyang ang asawa ni Jo Yeohwa na bumalik mula sa patay ay isang kakilala. Inanyayahan ni Seok Jeong si Park Soo-ho na magkita sa Hwayonsangdan. Hindi pa alam ni Jo Yeohwa na nagkita na ang dalawang lalaki. Nang malaman niyang pumunta sa kanilang bahay si Park Soo-ho, hindi niya maiwasang maalala ang eksena kung saan hinawakan nito ang kanyang pisngi at tinawag siyang ginang. Dinala ni Seok Jeong si Jo Yeohwa sa Hwayonsangdan kung saan naghihintay na si Park Soo-ho at ang kanyang kapatid. Nag-usap ng pribado sina Seok Jeong at Park Soo-ho at diretsong inihayag ni Seok Jeong na si Jo Yeohwa ang nakamaskarang bayani. Hindi nagpaligwi-ligoy si Park Soo-ho, umaasa siyang maunawaan ni Seok Jeong ang tunay na damdamin ni Jo Yeohwa at kung paano siya nabuhay sa mga nakaraang taon. Pagkatapos mag-usap, hinanap ni Park Soo-ho si Jo Yeohwa at ipinaalam sa kanya na natuklasan na ni Seok Jeong ang kanyang pagkatao. Hindi nag-alala si Jo Yeohwa para sa sarili niya, kundi para sa kaligtasan ni Park Soo-ho. Natatakot na hindi titigil si Lee Jang sa paggawa ng anumang paraan para kalabanin siya. Nang makita na nag-aalala si Jo Yeohwa para sa kanya, labis na natuwa si Park Soo-ho at nangako kay Jo Yeohwa na mataas ang kanyang kasanayan sa espada. Tiyak na matatalo niya si Lee Jang. Kasabay nito, nalaman ni Seok Jeong mula kay Kotnim na nagpapanggap si Jo Yeohwa bilang nakamaskarang bayani na tumutulong sa mahihirap sa pamamagitan ng pagnanakaw sa mayayaman. Hindi maiwasan na maantig ang kanyang puso. Hindi niya inasahan na si Jo Yeohwa, kahit isang balo, ay may mabuting kalooban, gumagawa ng mga bagay na mahirap gawin ng karaniwang tao. Sa kanyang pagbalik, taos puso siyang nagsalita kay Jo Yeohwa, umaasang ang nakamaskarang bayani na pinupuri ng lahat ay hindi kailanman mahuhuli. Nang malaman ng hari na ligtas na nakabalik ang anak ni Seok Ji-sung, hindi niya inalintana ang kagustuhan ni Seok Ji-sung at nagpa siyang magdaos ng isang maliit na salu-salo bilang pagbati sa pamilya ni Seok Ji-sung sa magandang balita. At hiniling niya na pumunta si Seok Ji-sung at ang kanyang pamilya sa palasyo. Hindi makatanggi si Seok Ji-sung, kaya pumayag na lang siya. Sa takdang araw ng pagkikita nila ng ginang ng hukom pagkatapos ng 3 araw, nagbihis si Jo Yeohwa ng damit pantulog upang maghanda para sa pagkikita. Hindi inaasahan, nagsimula na rin kumilo si Lee Jang upang mahuli si Park Soo-ho. Dinukot niya ang punong mangangalakal. Nang dumating si Park Soo-ho sa sugalan ni Lee Jang, iniligtas ang punong mangangalakal at gustong umalis ay pinalibutan siya ng mga tauhan ni Lee Jang. Ginamit ni Lee Jang ang buhay ng punong mangangalakal para takutin si Park Soo-ho na ibaba ang espada at sumuko. Sa mismong sandaling iyon,
Lumitaw si Jo Yeohwa mula sa itaas at nailigtas ang punong mga ngalakal. Ginamit ni Lee Jang ang kaligtasan ni Park Soo-ho upang pilitin si Jo Yeohwa na sumuko. Nagpanggap si Jo Yeohwa na ibinababa ang espada, ngunit sa huling sandali ay ginamit niya ang espada upang itulak ang bato sa lupa na tumama sa mukha ni Lee Jang. Sabay na lumaban sina Jo Yeohwa at Park Soo-ho laban sa mga kalaban. Pagkatapos noon, dumating ang mga bantay mahigpit na pinagbawalan sa tamang oras upang tumulong at sabay-sabay nilang hinuli si Lee Jang. Sa katunayan, nakita ni Jo Yeohwa si Park Soo-ho na mag-isang pumasok sa sugalan upang magligtas ng tao. Nauna siyang pumunta sa mga bantay mahigpit na pinagbawalan upang humingi ng tulong bago nagmadaling sumuporta kay Park Soo-ho. Bago ang salo-salo, inutusan ng hari na dakpin ang ginang ng hukom, ngunit misteryosong naglaho ang ginang ng hukom. Nalaman ni Seok Ji-sung ang ginawa ng hari at tinukso niya ang hari na parang isang pusang tumutubo ng pangil, ngunit hindi makatakas sa kanyang palad. Ngunit walang nakakaalam na ito ang plano ng hari upang maging kampante si Seok Ji-sung at pagkatapos ay mahuli niya ito sa isang lambat. Pinayuhan siya ng kapatid ni Jo Yeohwa na anuman ang mangyari sa pagitan ng hari at ni Seok Ji-sung sa salo-salo, kailangan lang ni Jo Yeohwa na magmasid at huwag kumilos ng padalos-dalos. Hindi naintindihan ni Jo Yeohwa ang dahilan, ngunit maaari lang siyang pumayag. Nang araw na iyon, dumating ang pamilya ni Seok Ji-sung sa tamang oras. Nagpadala ang hari ng tao upang magdala ng tsaa, ngunit ang taong pumasok ay ikinagulat ni Seok Ji-sung dahil iyon ang nawawalang ginang ng hukom. May dalang tsaa ng petal ng bulaklak ang ginang ng hukom at inihayag sa lahat na 15 taon na ang nakalipas. Inutusan siya ni Seok Ji-sung na dalhin ang tsaa ng petal ng bulaklak sa namayapang hari at pagkatapos inumin iyon, agad na namatay ang namayapang hari. Mariing tumanggi si Seok Ji-sung, inakusahan ang ginang ng hukom ng paninira. Nang makita niyang hindi niya inamin ang kanyang pagkakasala, ginamit ng hari ang pagdiriwang sa pagbabalik ni Seok Jeong bilang dahilan at inutusan ang ginang ng hukom na ihain ang tsaa ng petal ng bulaklak kay Seok Jeong para inumin. Handa na siya sa kanyang plano, sigurado siyang aaminin ni Seok Ji-sung ang kanyang pagkakasala para iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ngayon lang naintindihan ni Jo Yeohwa ang ibig sabihin ng kanyang kapatid na magmasid lang siya. Nang malapit ng inumin ang tsaa, sabay na nagsalita ang hari at si Jo Yeohwa para pigilan ito. Hindi matalo ng hari si Seok Ji-sung at natalo siya sa labanang ito. Pinuna ng ginang ng hukom si Seok Ji-sung sa pagkakaroon ng lakas ng loob na saktan ang sarili niyang anak. Lubhang malupit si Seok Ji-sung at ginamit niya ang paratang ng paglustay ng palay para dakpin ang ginang ng hukom at parusahan. Nagpa siya ang ginang ng hukom na isugal ang lahat. Inamin niya ang kanyang kasalanan. 15 taon na ang nakalipas, sinadya niyang patayin ang namayapang hari sa utos ni Seok Ji-sung. Ngayon, ang tsaa sa tasa ay eksaktong kapareho ng tsaa na ininom ng namayapang hari 15 taon na ang nakalipas, na tinatawag na nakalalasong bulaklak, na ang layunin ay ilantad ang krimen ni Seok Ji-sung. Ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay ikinagulat ng lahat. Niyakap ni Jo Yeohwa ang ginang ng hukom, pinayuhan itong magtiis at hintayin ang pagdating ng doktor ng hari para gamutin. Alam ng ginang ng hukom na hindi siya mabubuhay, ginamit niya ang huling lakas niya para sabihin kay Jo Yeohwa na pinatay ni Seok Ji-sung ang kanyang kapatid. Kasabay nito, pinilit din ni Jo Yeohwa si Lee Jang na umamin sa sikreto tungkol sa utos ni Seok Ji-sung na patayin ang kapatid ni Jo Yeohwa. Nagmadali siyang bumalik sa palasyo at nasaksihan ang paghihirap ni Jo Yeohwa dahil sa mabigat na balita. Si Seok Ji-sung ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan, ngunit walang tiyak na ebidensya at hindi rin kayang labanan ng hari ang kapangyarihan ni Seok Ji-sung. Kaya wala siyang magawa kundi panoorin siyang magkunwari na hindi siya ang maisala. Isang panahon na hindi matanggap ni Jo Yeohwa ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Labis siyang nagdalamhati kaya siya ay nagkasakit. Sa kanyang panaginip, naalala niya ang mga alaala kasama ang kanyang kapatid at nagising sa takot. Nalaman ni Jo Yeohwa kay Park Soo-ho na umamin na si Lee Jang sa kanyang krimen. Upang malaman ang buong katotohanan, nagbihis siya ng damit pantulog at pumunta sa mga bantay mahigpit na pinagbawalan. Pinilit si Lee Jang na ikwento ang mga pangyayari noong araw na pinatay ang kanyang kapatid. Inamin ni Lee Jang na lahat ay inutos ni Seok Ji-sung. Ang kapatid ni Jo Yeohwa bago mamatay ay nagpumilit na umuwi upang dalawin siya at doon siya nahuli at pinatay. Walang tigil sa pag-iyak si Jo Yeohwa sa mga taong ito. Nabuhay siya sa paniniwala na magkikita pa sila ng kanyang kapatid. Hindi niya inasahan na lahat ay ilusyon lamang at ang pumatay sa kanyang kapatid ay si Seok Ji-sung, ang taong itinuring niyang kamag-anak. Habang tinatangka ni Jo Yeohwa na gulatin si Seok Ji-sung pauwi bilang nakamaskarang bayani upang makamit ang katarungan para sa kanyang kapatid. Nang malapit na siyang mapabagsak si Seok Ji-sung ay biglang dumating si Park Soo-ho. Sa ngalan ng pagprotekta kay Seok Ji-sung, hinarangan niya si Jo Yeohwa at sinamantala ni Seok Ji-sung ang pagkakataon upang tumakas. Galit si Jo Yeohwa dahil hinarangan siya ni Park Soo-ho. Ngunit tapat na inamin ni Park Soo-ho na hindi niya kayang panoorin na mamatay si Jo Yeohwa dahil sa paghihiganti. Para kay Park Soo-ho, mas mahalaga ang kaligtasan ni Jo Yeohwa kaysa sa lahat. Ligtas na nakatakas si Seok Ji-sung. Hula niya na sina Park Soo-ho at ang taong nakaitim ay magkakampi at lahat ito ay pinlano ng hari. Para kalabanin ang hari na hindi nakikinig sa kanya, inutusan ni Seok Ji-sung na dalhin ang 6 na taong gulang na prinsipe. Gusto niyang tanggalin ang hari at suportahan
inaasahan ang prinsipe na umakyat sa trono. Pumunta si Seokjeong upang tanungin si Seok Jisung kung alam ba nitong mailason ang tsaa na inialok sa kanya ng hari. Nagkunwari si Seok Jisung na hindi niya alam, ngunit nakita ni Seokjeong ang kalupitan ng kanyang ama at ayaw na niyang ipagpatuloy ang relasyong mag-ama. Matapos mabigo ang pagtatangka sa pagpatay, kumalma si Jo Yeohwa at nagbahagi kay Park Soo-ho tungkol sa kanyang pagkamis sa kanyang kapatid. Palagi siyang naniniwala na buhay pa ang kanyang kapatid. Hindi inaasahang may natuklasan siyang palatandaan sa puluhan ng espada, isang lihim na liham. Binuksan ni Jo Yeohwa ang liham, nakita ang huling habilin ng kanyang kapatid, na sana ay mamuhay siya ng maayos at ibigay ang isa pang liham, ang testamento ng namayapang hari, sa hari. Lihim na nakipagkita si Jo Yeohwa sa hari at ibinigay ang testamento. Umiyak ang hari pagkatapos basahin ito, nakasaad sa testamento na ang namayapang hari ay sinaktan ni Seok Jisung. Umaasa na mapanatili ng hari ang kanyang buhay at maisakatuparan ang kanyang huling habilin na magtatag ng isang bagong mundo na inaasahan ng mga tao. Upang mapabagsak si Seok Jisung sa isang pagkakataon, nakipagsabwatan ang hari sa kapatid at kay Park Soo-ho upang gumawa ng isang plano. Gaya ng inaasahan, mabilis na nag-utos si Seok Jisung ng mga taong magmanman kina Park Soo-ho at sa kapatid, sinusubukang bawiin ang testamento. Nang hawak na ni Seok Jisung ang testamento, tiwala siyang wala na siyang dapat alalahanin, dinala niya ang 6 na taong gulang na prinsipe sa palasyo at hiniling na bumaba sa trono ang hari. Ngunit bigla na lang ipinatawag ng kapatid ni Jo Yeohwa ang lahat ng mataas na opisyal sa palasyo. Habang hindi alam ni Seok Jisung kung ano ang nangyayari, pinapasok ng hari si Jo Yeohwa sa bulwagan. Inihayag ni Jo Yeohwa ang kanyang pagkakakilanlan, hinugot ang tunay na testamento mula sa puluhan ng espada. Inakusahan si Seok Jisung na pinatay ang namayapang hari at ang kanyang kapatid. Nang makita na hindi na maaayos ang sitwasyon, sa wakas ay inamin ni Seok Jisung ang kanyang ginawa, ngunit iginiit pa rin na lahat ng ginawa niya ay para sa pagprotekta sa katayuan ng mga iskolar opisyal. Ayaw nang makinig ng hari sa kanyang walang katuturang mga salita at inutusan niya siyang paalisin. Bago siya dalhin, tinanong ni Seok Jisung si Jo Yeohwa kung sino siya. Hinubad ni Jo Yeohwa ang maskara, "Ako ang inyong manugang, si Jo Yeohwa." Binugbog si Seok Jisung ng 100 palo, ibinaba ang ranggo bilang karaniwang tao at ikinulong habang buhay. Sa gayon ay tuluyan ng napabagsak ng hari ang hadlang na ito na pumipinsala sa bansa at sa mga tao. Sa wakas ay naipaghiganti na nina Jo Yeohwa at Park Soo-ho ang kanilang pamilya. Ayon sa kahilingan ni Jo Yeohwa, ang mga krimen ni Seok Jisung ay hindi nakakaapekto sa kanyang pamilya. Pagkatapos, nagdiborsyo sina Jo Yeohwa at Seokjeong at umalis si Jo Yeohwa sa bahay ni Seok Jisung. Sa kanyang pag-alis, naramdaman niya na maswerte siya dahil ang kanyang asawa na hindi pa niya nakikita ay si Seokjeong na marami nang naitulong sa kanya. Nang lumabas siya ng bahay, nakita ni Jo Yeohwa ang kanyang biyanang babae na naghihintay na sa labas. Kahit na nabuhay siya sa kalupitan ng kanyang biyanang babae sa mga nakaraang taon, minsan na niya itong sinisisi at kinamuhian, ngunit itinuring na rin ni Jo Yeohwa siyang pamilya. Taos pusong humingi ng tawad ang biyanang babae, umaasang makalimutan niya ang mahihirap na araw at makapagsimula ng isang bagong buhay. Nagwakas na ang lahat, nagtipon ang lahat sa Hweyon Sanggan upang ipagdiwang ang mahirap na tagumpay na kanilang nakamit. Ngunit hindi dumating si Jo Yeohwa, nakita siya ni Park Soo-ho sa lumang bahay at tinanong kung ano ang plano niya sa hinaharap. Umaasa si Jo Yeohwa na hindi na siya tatatakan bilang pag-aari ng sinuman at mamumuhay ng naaayon sa kanyang sarili. Kahit na nagdiborsyo na, ayon sa batas, mananatili siyang manugang ng pamilya ng iskolar opisyal at hindi siya pinapayagang magpakasal muli. Ang kapatid at ang iba pa ay nagplano kung paano matutulungan si Jo Yeohwa na makawala sa pagiging diborsyada. Ngunit dahil sa batas ng bansa, hindi sila makahanap ng solusyon. Nagbigay ng ideya si Kotnim na dahil hindi dumalo si Seokjeong sa kasal nila ni Jo Yeohwa, hindi niya alam kung valid ba ang kasal na ito. Pumunta si Seokjeong sa tarangkahan ng palasyo at inihayag na siya ay isang manloloko dahil nagpakasal siya sa ibang bansa at ang kasal niya kay Jo Yeohwa ay inayos lang ng kanyang ama nang walang pahintulot niya, kaya wala itong bisa. Ang ingay ni Seokjeong ay umakit sa atensyon ng hari na pagkatapos malaman ang katotohanan. Personal na nagpasya na ang relasyon ng kasal ni Seokjeong at Jo Yeohwa ay walang bisa. Hindi na si Jo Yeohwa ang babaeng diborsyada, kundi isang babaeng hindi pa nakakasal. Nagmamadaling hinanap ni Park Soo-ho si Jo Yeohwa, ngunit nalaman niyang umalis na ito. Nang tumakbo si Park Soo-ho sa labas, wala na si Jo Yeohwa, ngunit naniniwala siyang babalik si Jo Yeohwa balang araw. Dala ni Jo Yeohwa ang kanyang bagahe, nilingon ang lungsod kung saan siya nanirahan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay tumalikod at naglakbay sa isang hindi kilalang lugar, malaya na parang ibon na bumabalik sa kagubatan. Sa wakas ay nagkaroon ng mga pakpak upang lumipad sa kalayaang ninanais niya. Pagkalipas ng isang taon, namuhay si Seokjeong bilang isang walang ginagawa na mga ngalakal. Ginawang kwento ang kasaysayan ni Jo Yeohwa para sabihin sa maraming tao. Samantala, si Park Soo-ho ay napromote bilang general ng mga bantay mahigpit na pinagbawalan. Sa isang pagkakataon ng paghuli ng masasamang tao, hinintay niya ang nakamaskarang bayani na hindi niya makalimutan.